David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 1681. Kaya naman, muling binigyang diin ito ni David para din bigyan ng katiyakan si Xing Anguo. Nakakaawa. Umaasa din ako na makakapaglaro si Mr. Chen sa Nanho ng 2 araw pa, pero hanggat may oras si Chen, pwede siyang pumunta sa Nanho anumang oras. Bagaman ang Nanho ay matatagpuan sa hangganan, ang tanawin ay hindi masama. Ang mga mapagkukunan ay medyo mas masahol pa. Sayang naman ang sinabi ni Xing Anguo, pero masaya na ang mukha niya. Ano man ang ginawa ni David sa Nanho, ang pagdating ni David ay nagbigay ng malaking presyon kay Xing Anguo. Patriarch Xing, mayroon akong isang bagay, hindi ko alam kung dapat kong sabihin o hindi. Sabi ni David. Mr. Chen, bakit ang galang mo sa akin? You can say it casually. As long as I know, I will tell you the truth. Si Xing Anguo ay nanumpa. Patriarch Xing, ang mga mapagkukunan ng Nanho ay napakakaunti. Ang iyong pamilya Xing ay matatagpuan sa Nanho. Paano ka naglilinang? Nabalitaan ko na si Patriarch Xing ay nakakuha ng kapangyarihang malikhain mula sa buong lungsod upang linangin. Curious na tanong ni David. Nang makitang nagtanong si David ng ganyan, humagalpak ng tawa si Xing Anguo. Hahaha, naniniwala talaga si Mr. Chen sa mga ganyang chismis. Ako, si Xing Anguo, ay may birtud at kakayahan, at kaya kung makuha ang malikhaing kapangyarihan sa buong lungsod. Kaya kung makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya ng ilang tao. Bilang may-ari ng buong lungsod ng South Lake City, mapapagawa ko ang bawat pamilya na maglagay ng rebulto. Posible pa rin ito. At ang ating mga ninuno ay nagpasa rin ng isang hanay ng mga kasanayan. Maaari kang umasa sa kapangyarihan ng pananampalataya ng lahat, ngunit ang mga ito ay isang patak lamang sa balde. Kung gusto mo talagang pagbutihin ang iyong lakas, kailangan mo pa ring umasa sa maraming mapagkukunan. Kung talagang maa-absorb ko ang kapangyarihan ng paglikha sa buong lungsod, kaya ko rin. Bakit ako mamumugad sa maliit na South Lake na ito ngayon? Sinundan ni Xing Anguo si David para magpaliwanag. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Biglang napagtanto ni David, tila ang mga gawin ng pamilya Xing ay katulad ng mga dugong demonyo ng Panglay Island. Gayunpaman, sinabi ni David kay Xing Anguo na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay hindi sapat, ngunit hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Xing Anguo. Ang dahilan kung bakit itinuturing ni Xing Anguo na walang silbi ang kapangyarihan ng pananampalataya ay dahil napakaliit ng Nanho, maliit ang base ng populasyon, at maaaring hindi ganoon kalaki ang pananampalataya ng lahat kay Xing Anguo, kaya pakiramdam ni Xing Anguo ay walang silbi. Paano kung ito ay ang puro kapangyarihan ng pananampalataya mula sa mga tao ng isang malaking lungsod? Paano kung ito ay isang bansa? Paano kung ang buong mundo? Sa napakalaking base, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay tiyak na kakilakilabot. Napakahirap lang na mapaniwala ang napakaraming tao sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, interesado na si David sa ganitong uri ng ehersisyo. Habang kausap ni David si Xing Anguo, bumalik si Zhou Jie sa Demon Sect. Deputy Director Song, hindi maganda, hindi maganda. Nang bumalik si Zhou Jie sa Demon Sect, nahanap niya si Song Qingping. Zhou Jie, anong problema? Bahagyang kumunat ang noo ni Song Qingping. Kinuha ni Mr. Xing Kai, ang anak ng pamilya Xing, si Chen. Dapat gumawa ka ng paraan para iligtas siya. Sabi ni Zhou Jie. Inaresto siya ng pamilya ni Xing. Bakit siya hinuhuli? Nalilitong tanong ni Song Qingping. Masasabi lamang ni Zhou Jie ang tungkol sa salungatan kay Xing Kai, ngunit hindi niya sinabi na sinamantala siya ni Hu Mazi. Talagang hanggal ang anak na ito ng pamilya Xing. Kahit si David ay nangangahas na hulihin siya. Sabi ni Song Qingping na may mahinang ngiti. Vice Alliance Leader Song, magmadali at magpadala ng isang tao upang iligtas si Mr. Chen, ayaw ba nating makipagtulungan sa kanya? Tumawa si Zhou Jie at medyo nag-aalinlangan na nagtanong nang makita niyang hindi nagmamadali si Song Qingping. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din si David. Kung kahit ang maliit na pamilyang Xing ay hindi makayanan, ano pa ang silbi kung makipagtulungan tayo sa kanya? Siya ay tiyak na magiging maayos, at ang pamilya ni Xing ay pinaniniwalaang malas. Bumalik ka ngayon, kung hindi ay hindi niya mabubuksan ang pinto sa lihim na mundo mismo. Mahinahong sabi ni Song Qingping. Tumingin si Zhou Jie kay Song Qingping na may kainahinala. Hindi niya alam kung totoo ang sinabi ni Song Qingping.
Nang makita ang hindi paniniwala ni Jojia, inabot ni Song Qingping at hinaplos ang mukha ni Jojia, "Kailan ako nagsinungaling sa iyo? Huwag kang mag-alala, puntahan mo si David, magiging maayos siya." Hinawakan ni Song Qingping ang mukha niya kaya namula si Jojia at tumango, "Sige, hahanapin ko siya." Lumabas si Jojia sa Secret Realm at pumunta sa bahay ni Zing. Oo nga, nakita niyang umiinom si David ng tsaa at nakikipag-negative chat kay Zing Angwo, habang si Zing Kai ay nakatayo roon ng magalang, hindi nangangahas na itaas ang kanyang ulo. Matapos makita si Zhou Jian, tumingin si Zing Angwo kay David ng medyo malalim at sinabing, "Mr. Chen, ito ba ang kaibigang sinabi mo?" Tumango si David at sinabing, "Oo, Zhou Jia ang pangalan niya. Magaling si Patriarch Zing." Binati ni Zhou Jia si Zing Angwo. Haha, hindi nakakagulat na naglakbay si Mr. Chen ng libu-libong kilometro sa liblib na lugar ng Nanho. Tila siya ay isang bayani mula pa noong unang panahon at nalungkot sa kagandahan. Inakala ni Zing Angwo na sina David at Zhou Jia ay magkasintahan at magkasintahan. Nang makitang nagkamali si Zing Angwo, hindi nagpaliwanag si David, ngunit ngumiti lang siya. At sinabi ni Zhou Jia, "Dapat na tayong umalis." Sinundan ni David si Zing Angwo upang umalis, at pagkatapos ay bumalik sa lihim na kaharian kasama si Zhou Jia. Tungkol naman kay Humazi, hindi siya hinanap ni David dahil alam niya na hanggat natagpuan ni Humazi ang babae, hindi siya lalabas ng bahay sa loob ng 3 o 5 araw. Matapos bumalik sa lihim na kaharian, nais ni David na pumunta sa magulong estado upang mag-imbestiga muli, ngunit dahil wala si Humazi, natakot si David na ang kanyang katawan ay masisira kapag ang kanyang kaluluwa ay lumabas sa katawan, kaya siya ay sumuko dito. Ideya. Gayunpaman, hanggat nakapikit si David, maaalala niya ang 10,000 taong gulang na Polygonum multiflorem. Ang pag-alam sa mga material na panggamot na 10,000 taong gulang ay bihira, kahit na ang mga pangunahing sekta at pamilya ay hindi pa ito nakita. Kinagabihan, biglang natagpuan ni Zhou Jia si David, "Mr. Chen, hinahanap ka ng aming Vice Negative Master." Medyo naguluhan si David, ano ang ginawa ni Song Qingping sa kanya noong gabing iyon. Hindi nagtagal, nakita ni David si Song Qingping, at si Song Qingping ay hindi nagsalita nang walang kaparerekan at direktang sinabi, "Mr. Chen, ipinapakita ng mapa na magkakaroon ng mga halamang gamot sa kabundukan sa kanluran ng Nanho City. Anong mga halamang gamot ang darating, hindi ko alam, ngunit sigurado ako na ang mga halamang gamot ay hindi dapat maliit sa oras na ito. Upang ipahayag ang sinseridad, ang mga halamang gamot ay ibibigay kay Mr. Chen sa pagkakataong ito, at hindi kukunin ng ating sekta ng demonyo ang alinman sa mga ito. Pwede mo ba akong tingnan ang mapa?" Tanong ni David. Siyempre naman. Dinala ni Song Qingping si David sa lihim na silid, at pagkatapos ay tiningnan ni David ang lugar sa kanluran ng Nanho City na minarkahan sa mapa, isang gintong lugar ng liwanag ang patuloy na kumikislap, at ang dalas at ningning ng pagkutitap ay tumaas. Malaki. Hoy, bakit iba ang palabas ng halamang gamot sa pagkakataong ito? Tumingin si Song Qingping sa kumukutitap na gininto ang bahagi ng liwanag na may kaina-hinalang tingin sa kanyang mukha. Ano? Anong pinagkaiba? Tanong ni David. Ang mga pulang tuldok ay kumikislap noon, at wala silang ganoong kabilas na dalas at liwanag. Paano ito naging ginto sa pagkakataong ito? Pula pa ito nang matagpuan ko. Maingat na tiningnan ni Song Qingping ang mapa, puno ng ekspresyon ang kanyang mukha. Naguguluhan. Varisek Master Song, kailan lilito ang damong ito, at lalabas ba ito sa mapa na ito? Patuloy na tanong ni David. Maaaring 3 araw na ang lumipas, ngunit walang paraan upang sabihin kung kailan iyon mangyayari. Sabi ni Song Qingping. Okay, susuriin ko ito sa loob ng 3 araw. Si David ay patuloy na tumitingin sa kumukutitap na gininto ang lugar ng liwanag sa mapa, ang kanyang puso ay puno ng walang katapusang pananabik, at hindi siya makapaghintay. Mr. Chen, sana ay makapaghanda ka ng maaga at makadalaw sa loob ng 3 araw. Natatakot ako na wala nang matitira. Paalala ni Song Qingping kay David. Pagkatapos ng lahat, ang buong Nanho Lake ay nasa kamay ng pamilya Zing. Kung may mga halamang gamot, hindi maiwasang malaman ng pamilya Zing. Bagaman hindi nila alam ng maaga, ang pamilya ni Zing ay tiyak na malalaman sa unang pagkakataon mula nang ipanganak ang mga halamang gamot. Kabanata 1682. Sige, aalis ako bukas. Sabi ni David at naglakad palabas ng secret room. Mr. Chen, napakasinsero ng demon spirit sect natin, paano ang katawan ng Gorfind?
Tumingin si Song Qingping kay David at nagtanong. Huwag kang mag-alala, hanggat ang iyong demon spirit sect ay puno ng sinseridad, ang dugong demonyong katawan na ito ay ibibigay sa iyo. Ito ay walang silbi sa akin. Nang matapos magsalita si David ay agad siyang umalis. Hindi makatulog si David sa gabi, gusto niyang makita ang milyong taong gulang na si Hishuo. Sa wakas, hindi na nakayanan ni David, dahan-daang bumangon, at sinamantala ang gabi upang marating ang gilid ng lihim na kaharian. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pagmamasid, hinaila ni David ang anting-anting mula sa pagbubukas. Pagkatapos ng huling pagtatangka, napakagaling ni David sa pagguhit ng anting-anting, at nagtagumpay siya ng isang beses. Nang ilagay ni David ang spell sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap. Sinulyapan ni David ang sarili niyang katawan, dumaan sa harang, at pumasok sa isang magulong espasyo. Maraming nakamamatay na puwersa ang umatake sa kaluluwa ni David, ngunit nanatiling nakasisilaw si David. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit biglang bumalik si David sa lupain ng mga mapagkukunan. Hindi na tumingin pa si David at dumiretso sa 10,000 taon ni Hishuo. Nakita ko ang Wan Ian Hishuo na mahinang umaagos ng gintong liwanag. Habang papalapit si David, bahagyang nanginig si Wan Ian Hishuo, parang naramdaman niya si David. Inabot ni David at hinaplos ito, ngunit sa kasamaang palad, dahil isa siyang kaluluwang katawan, hindi niya mahawakan ang Hishuo. Gayunpaman, ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa 3 panig ng Hishuo ay nagpaginhawa pa rin kay David. Maganda kung ang 10,000 taon ng Hishuo na ito ay maalis. Si David ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan. Ngunit sa sandaling ito, ang 10,000 years polygonum multiflorem ay biglang kumislap ng gininto ang liwanag, at pagkatapos ay nagsimula itong lumabo at lumabo. Natigilan si David nang makita ang eksenang ito at nakitang humihina ng humihina ang liwanag ni Hishuo, at tila nagsisimula ng maging transparent si Hishuo, bahagyang naglalaho sa harap ni David. Ito. Anong nangyayari? Humakbang si David para sunggaban si Hishuo at pigilan siyang mawala, ngunit hindi niya ito mahuli. Hindi nagtagal, nawala si Hishuo, tuluyang nawala sa mga mata ni David, na parang hindi pa ito lumitaw dito. Baka sa mukha ni David ang pagtataka. Tiningnan niya ang iba pang mga halamang gamot, na lahat ay tumutubo ng maayos, at walang kakaiba dito. Paano naging ganito? Kumunat ang noo ni David, iniisip na pagkatapos dumaan sa hadlang, aalisin niya itong Hishuo. Ngayon ay nawala na talaga sa paningin niya. Matagal itong pinag-isipan ni David, ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang makita ni David na paparating na ang oras, maaari lamang siyang umatras. Pagkatapos bumalik sa apartment, si David ay hindi natulog buong gabi, at hindi niya maintindihan ang bagay ni Hishuo. Kinaumagahan, natagpuan ni Jojia si David, at binalak niyang ilabas si David sa lihim na kaharian at pumunta sa lugar kung saan ipinanganak ang mga halamang gamot. Matapos umalis sa lihim na kaharian ng Demon Sect, naisip ito ni David at naisip na mas mabuting isama si Humazi. Kahit malabag ang lalaking ito, marami talaga siyang alam minsan. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, sa wakas ay nakakita ako ng flaxseed sa hotel. Lumapit si David at kumatok sa pinto, at naiinip na binuksan ni Humazi ang pinto. Si Humazi ay nakasuot lamang ng isang pares ng underwear. Sa sandaling ito, nakahiga sa kama ang 2 dilag na nakasuot ng kaunting damit. Nang makakita ng ganoong eksena, inilibot ni Jojia ang kanyang mga mata kay Humaz, pagkatapos ay tumabi na namumula ang mukha, habang sinabi ni David kay Humaz, Master Hu, sa loob ng 3 araw, isisilang ang mga halamang gamot, sana ay sumama ka sa akin. Tingnan mo. Tumingin si Humazi kay Jojia, na umiiwas, at pinagalitan si David, bakit mo siya dinala rito, hindi ba ito makakasira sa aking imahe? Anong picture mo, bilasan mo? Humakbang si David at hinaila si Humaz palayo. Hoy! Gusto mo bang magbihis ako? Kinaladkad ni David si Humazi at nagsimulang magbihis. Nagtungo silang 3 sa kanluran ng Nanho City. Kasabay nito, sa lihim na silid ng pamilya Zing, isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ni Zing Angwo, tinitingnan ang magalang na hitsura ni Zing Angwo, alam niya na ang pagkakakilanlan ng matandang ito ay hindi simple. Master Wan, I wonder kamusta na ang deduction mo? Maingat na tanong ni Zing Angwo sa matanda. Kumunat ang noo ng matanda at sinabing may mahigpit na ekspresyon, kapag naglalaro ako, itikom mo ang iyong bibig.
Pagkatapos noon, tumayo ang matanda at lumabas ng sikretong silid, saka naghagis ng isang dakot ng itim na bato sa bakuran. Ang mga itim na bato ay kumikinang ng mahina sa sikat ng araw. Ang numero ni Tianyan ay ang orthodox na Dao. Ang alagad na si Wan Hong ay nagdarasal sa patriarch upang matukoy ang Dao ng langit. Nang matapos magsalita ang matanda, nagsimula siyang magalang na humanga sa mga itim na bato sa kanyang harapan. Ang bawat bato, ang katangahan ng ulo, isang buong dosenang beses. Tumingin si Xing Anguo sa gilid at hindi nang ahas na ipanganak. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumulpot si Xing Kai sa looban, "Tatay, sabi mo." Sa sandaling sumugod siya sa looban, nakita ni Xing Kai ang mga itim na bato sa looban, at ang matanda ay nagtatampo, na ikinagulat ni Xing Kai. At dahil sa biglaang pagpasok ni Xing Kai, napatalon si Xing Anguo sa gulat, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay para paalisin si Xing Kai. Ngunit huli na, at nang iangat ni Wan Hong ang kanyang ulo, isang malamig na kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naramdaman ng titig sa mga mata ni Wan Hong, ang katawan ni Xing Kai ay hindi maiwasang manginig. Swish swish. Biglang, ang mga itim na bato sa lupa, tulad ng matatalim na sandata, ay bumaril kay Xing Kai. Bilang isang marquee, hindi inaasahan ni Xing Kai na mamamatay siya, ngunit isang puting ambon ang biglang lumabas sa kanyang katawan, na agad na tumakip sa kanyang buong katawan. Bang bang bang. Ang bato ay tumama sa katawan ni Xing Kai, ang buong katawan ni Xing Kai ay agad na lumipad palabas, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Master Wan, mangyaring maging maawain. Nang makita ito, tumalon si Xing Anguo at direktang hinarang si Xing Kai. Ang pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay sumisira sa daan patungo sa langit, tumitingin sa mga lihim ng langit, at sumisira sa sandaling ito, "Gusto mo bang mamatay ako?" Umungol si Wan Hong na may napakapangit na mukha. "Master Wan, ang aso ay ignorante, at hindi ko sinabi sa kanya." Sana hindi siya sisihin ni Master Wan. Humingi ng tawad si Xing Anguo kay Wan Hong. Napahawak si Xing Kai sa kanyang dibdib at may pagdududa na tumingin kay Xing Anguo, "Tatay, sino ang matandang ito? Bakit napakayabang niya sa aming pamilya, at sinimulan niya akong gantimpalaan?" Hindi naintindihan ni Xing Kai na ang kanyang ama ang mayor ng Nanho Lake. "Paano ka mahiyain? Okay lang matakot sa David na yan, kahit matanda na ngayon. Bastos ka, tumahimik ka." Tinitigan ni Xing Anguo si Xing Kai at sinabing, "Ito si Master Wan Hong Wan." Mabilis na humingi ng tawad kay Master Wan. Hiniling ni Xing Anguo kay Xing Kai na humingi ng tawad kay Wan Hong, ngunit hindi ginawa ni Xing Kai. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, ikinaway ni Wan Hong ang kanyang kamay at sinabing, "Kalimutan mo na ito, dahil nababagabag ka, ito ay kalooban at kalooban ng Diyos. Hindi maaaring labagin ang karapatan ng Diyos. Dapat kang magtanong sa ibang matalinong tao." Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Wan Hong ang kanyang kamay, at lahat ng itim na batong iyon ay nawala na. Bumalik sa mga kamay ni Wan Hong. Nang makitang aalis na si Wan Hong, nagmamadaling humakbang si Xing Anguo at sinabing, "Master Wan, kasalanan namin talaga. Pakiplay ito minsan, at mababayaran kita ng doble ng halaga." Nakiusap si Xing Anguo kay Wan Hong, ngunit ang Wan Hong na iyon ay tila walang balak na manatili. Patriarch Xing, ang numero ni Tianyan ay hindi larong pambata, ito ay isang dula lamang, ngunit masasabi ko sa iyo na ang pagkakataong nabanggit ko kanina ay lilito sa loob ng 3 araw, at ang lugar kung saan ito lilito ay 100 milya sa kanluran ng lungsod. I don't know exactly what this opportunity is for you. I can't do it a second time. Pero masasabi ko sa iyo na ito ay isang magandang pagkakataon. Kung magtagumpay ka, magkakaroon ka ng malaking kapangyarihan. Zeng, kung hindi, baka mapatay ka. Nang matapos magsalita si Wan Hong, hindi niya pinansin si Xing Anguo at umalis. Kabanata 1683. "Sige, aalis ako bukas," sabi ni David at naglakad palabas ng secret room. "Mr. Chen, napakasinsero ng Demon Spirit Sect natin, paano ang katawan ng Gorfind?" Tumingin si Song Qingping kay David at nagtanong. "Huwag kang mag-alala, hanggat ang iyong Demon Spirit Sect ay puno ng sinseridad, ang dugong demonyong katawan na ito ay ibibigay sa iyo. Ito ay walang silbi sa akin." Nang matapos magsalita si David ay agad siyang umalis. Hindi makatulog si David sa gabi, gusto niyang makita ang milyong taong gulang na si Hishuo. Sa wakas, hindi na nakayanan ni David, dahan-daang bumangon, at sinamantala ang gabi upang marating ang gilid ng lihim na kaharian. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pagmamasid, hinailan ni David ang anting-anting mula sa pagbubukas.
Pagkatapos ng huling pagtatangka, napakagaling ni David sa pagguhit ng anting-anting, at nagtagumpay siya ng isang beses. Nang ilagay ni David ang spell sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap. Sinulyapan ni David ang sarili niyang katawan, dumaan sa harang, at pumasok sa isang magulong espasyo. Maraming nakamamatay na puwersa ang umatake sa kaluluwa ni David, ngunit nanatiling nakasisilaw si David. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit biglang bumalik si David sa lupain ng mga mapagkukunan. Hindi na tumingin pa si David at dumiretso sa 10,000 taon ni Hishuo. Nakita ko ang Wan Ian Hishuo na mahinang umaagos ng gintong liwanag. Habang papalapit si David, bahagyang nang inag si Wan Ian Hishuo, parang naramdaman niya si David. Inabot ni David at hinaplos ito, ngunit sa kasamaang palad, dahil isa siyang kaluluwang katawan, hindi niya mahawakan ang Hishuo. Gayunpaman, ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa tatlong panig ng Hishuo ay nagpaginhawa pa rin kay David. Maganda kung ang 10,000 taon ng Hishuo na ito ay maalis. Si David ay nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng kakayahan. Ngunit sa sandaling ito, ang 10,000 years polygonum multiflorem ay biglang kumislap ng gininto ang liwanag, at pagkatapos ay nagsimula itong lumabo at lumabo. Natigilan si David nang makita ang eksenang ito at nakitang humihina ng humihina ang liwanag ni Hishuo, at tila nagsisimula ng maging transparent si Hishuo, bahagyang naglalaho sa harap ni David. Ito. Anong nangyayari? Humakbang si David para sunggaban si Hishuo at pigilan siyang mawala, ngunit hindi niya ito mahuli. Hindi nagtagal, nawala si Hishuo, tuluyang nawala sa mga mata ni David, na parang hindi pa ito lumitaw dito. Baka sa mukha ni David ang pagtataka. Tiningnan niya ang iba pang mga halamang gamot, na lahat ay tumutubo ng maayos, at walang kakaiba dito. Paano naging ganito? Kumunat ang noo ni David, iniisip na pagkatapos dumaan sa hadlang, aalisin niya itong Hishuo. Ngayon ay nawala na talaga sa paningin niya. Matagal itong pinag-isipan ni David, ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Nang makita ni David na paparating na ang oras, maaari lamang siyang umatras. Pagkatapos bumalik sa apartment, si David ay hindi natulog buong gabi, at hindi niya maintindihan ang bagay ni Hishuo. Kinaumagahan, natagpuan ni Jojia si David, at binalak niyang ilabas si David sa lihim na kaharian at pumunta sa lugar kung saan ipinanganak ang mga halamang gamot. Matapos umalis sa lihim na kaharian ng Demon Sect, naisip ito ni David at naisip na mas mabuting isama si Humazi. Kahit malabog ang lalaking ito, marami talaga siyang alam minsan. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, sa wakas ay nakakita ako ng flaxseed sa hotel. Lumapit si David at kumatok sa pinto, at naiinip na binuksan ni Humazi ang pinto. Si Humazi ay nakasuot lamang ng isang pares ng underwear. Sa sandaling ito, nakahiga sa kama ang dalawang dilag na nakasuot ng kaunting damit. Nang makakita ng ganoong eksena, inilibot ni Jojia ang kanyang mga mata kay Humaz, pagkatapos ay tumabi na namumula ang mukha, habang sinabi ni David kay Humaz, Master Hu, sa loob ng 3 araw, isisilang ang mga halamang gamot, sana ay sumama ka sa akin. Tingnan mo. Tumingin si Humazi kay Jojia, na umiiwas, at pinagalitan si David, bakit mo siya dinala rito, hindi ba ito makakasira sa aking imahe? Anong picture mo, bilasan mo? Humakbang si David at hinayla si Humaz palayo. Hoy! Gusto mo bang magbihis ako? Kinaladkad ni David si Humazi at nagsimulang magbihis. Nagtungo silang tatlo sa kanluran ng Nanho City. Kasabay nito, sa lihim na silid ng pamilya Zing, isang matandang lalaki ang nakaupo sa harap ni Zing Angwo, tinitingnan ang magalang na hitsura ni Zing Angwo, alam niya na ang pagkakakilanlan ng matandang ito ay hindi simple. Master Wan, I wonder kamusta na ang deduction mo? Maingat na tanong ni Zing Angwo sa matanda. Kumunat ang noo ng matanda at sinabing may mahigpit na ekspresyon, kapag naglalaro ako, itikom mo ang iyong bibig. Pagkatapos noon, tumayo ang matanda at lumabas ng sikretong silid, saka naghagis ng isang dakot ng itim na bato sa bakuran. Ang mga itim na bato ay kumikinang ng mahina sa sikat ng araw. Ang numero ni Tianyan ay ang orthodox na daw. Ang alagad na si Wan Hong ay nagdarasal sa patriarch upang matukoy ang daw ng langit. Nang matapos magsalita ang matanda, nagsimula siyang magalang na humanga sa mga itim na bato sa kanyang harapan. Ang bawat bato, ang katangahan ng ulo, 100 beses. Tumingin si Zing Angwo sa gilid at hindi nang ahas na ipanganak. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumulpot si Zing Kai sa looban, tatay, sabi mo.
Sa sandaling sumugod siya sa looban, nakita ni Xingkai ang mga itim na bato sa looban, at ang matanda ay nagtatampo, na ikinagulat ni Xingkai. At dahil sa biglaang pagpasok ni Xingkai, napatalon si Xing Anguo sa gulat, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang kamay para paalisin si Xingkai. Ngunit huli na, at nang iangat ni Wan Hong ang kanyang ulo, isang malamig na kinang ang lumitaw sa kanyang mga mata. Naramdaman ng titig sa mga mata ni Wan Hong, ang katawan ni Xingkai ay hindi maiwasang manginig. Swish swish. Biglang, ang mga itim na bato sa lupa, tulad ng matatalim na sandata, ay bumaril kay Xingkai. Bilang isang marquee, hindi inaasahan ni Xingkai na mamamatay siya, ngunit isang puting ambon ang biglang lumabas sa kanyang katawan, na agad na tumakip sa kanyang buong katawan. Bang bang bang. Ang bato ay tumama sa katawan ni Xingkai, ang buong katawan ni Xingkai ay agad na lumipad palabas, at isang bibig ng dugo ang bumulwak. Master Wan, mangyaring maging maawain. Nang makita ito, tumalon si Xing Anguo at direktang hinarang si Xingkai. Ang pamamaraan ng pangangatwiran na ito ay sumisira sa daan patungo sa langit, tumitingin sa mga lihim ng langit, at sumisira sa sandaling ito, gusto mo bang mamatay ako? Umungol si Wan Hong na may napakapangit na mukha. Master Wan, ang aso ay ignorante, at hindi ko sinabi sa kanya. Sana hindi siya sisihin ni Master Wan. Humingi ng tawad si Xing Anguo kay Wan Hong. Napahawak si Xingkai sa kanyang dibdib at may pagdududa na tumingin kay Xing Anguo, tatay, sino ang matandang ito? Bakit napakayabang niya sa aming pamilya, at sinimulan niya akong gantimpalaan? Hindi naintindihan ni Xingkai na ang kanyang ama ang mayor ng Nanho Lake. Paano ka mahiyain? Okay lang matakot sa David na yan, kahit matanda na ngayon. Bastos ka, tumahimik ka. Tinitigan ni Xing Anguo si Xingkai at sinabing, ito si Master Wan Hong Wan. Mabilis na humingi ng tawad kay Master Wan. Hiniling ni Xing Anguo kay Xingkai na humingi ng tawad kay Wan Hong, ngunit hindi ginawa ni Xingkai. Nang ibukan niya ang kanyang bibig, ikinaway ni Wan Hong ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na ito dahil nababagabag ka, ito ay kalooban at kalooban ng Diyos. Hindi maaaring labagin ang karapatan ng Diyos. Dapat kang magtanong sa ibang matalinong tao. Pagkatapos magsalita, ikinaway ni Wan Hong ang kanyang kamay, at lahat ng itim na batong iyon ay nawala na. Bumalik sa mga kamay ni Wan Hong. Nang makitang aalis na si Wan Hong, nagmamadaling humakbang si Xing Anguo at sinabing, Master Wan, kasalanan namin talaga. Pakiplay ito minsan, at mababayaran kita ng doble ng halaga. Nakiusap si Xing Anguo kay Wan Hong, ngunit ang Wan Hong na iyon ay tila walang balak na manatili. Patriarch Xing, ang numero ni Tianyan ay hindi larong pambata, ito ay isang dula lamang, ngunit masasabi ko sa iyo na ang pagkakataong nabanggit ko kanina ay lilito sa loob ng 3 araw, at ang lugar kung saan ito lilito ay 100 milya sa kanluran ng lungsod. I don't know exactly what this opportunity is for you. I can't do it a second time. Pero masasabi ko sa iyo na ito ay isang magandang pagkakataon. Kung magtagumpay ka, magkakaroon ka ng malaking kapangyarihan. Zeng, kung hindi, baka mapatay ka. Nang matapos magsalita si Wan Hong, hindi niya pinansin si Xing Anguo at umalis. Kabanata 1684. Nakinig si Xingkai sa banal na kalokohan ni Wan Hong at sinabing may masamang ekspresyon, Tay, kailan mo pa iginalang ang magic wand, tila nanlalako ng pera ang taong ito. Magsinungaling ka sa nanay mo. Halos hindi magalit si Xing Anguo, humakbang siya at sinampal ng malakas ang Xingkai na iyon. Nakita ni Xingkai na talagang galit ang kanyang ama, at natakot siyang magsalita. Pagkaraang huminahon sandali, sinabi ni Xing Anguo kay Xingkai, pumunta ka at hanapin ang lahat ng mataas na antas na pinuno, sa pagkakataong ito ay may magandang pagkakataon para sa ating pamilya Xing. Hindi alam ni Xingkai kung anong magandang pagkakataon iyon, ngunit masunurin pa rin siya. Pumunta ako para tawagan ang matataas na opisyal ng pamilya Xing. Ngunit nang umalis si Wan Hong sa pamilya Xing, hindi siya umalis sa Nanho City, ngunit dumiretso sa kanluran ng Nanho City. Hindi ko inaasahan sa pagkakataong ito pala ay isang 10,000 taong gulang na damo. Ito ay isang bagay na hindi matagpuan. Puno ng pananabik ang mukha ni Wan Hong, at bumibilis din ang kanyang mga paa. Sa katunayan, matagal na niya itong natapos, ngunit dahil ang mga bagay na lumalabas ay talagang masyadong nakakatukso, hindi sinunod ni Wan Hong si Xing Anguo para sabihin ang totoo. Gayunpaman, natakot siya na may ibang tao ring nanunood dito, kaya sinabi ni Wan Hong kay Xing Anguo ang pangkalahatang lokasyon. Alam niyang tiyak na magpapadala si Xing Anguo ng isang tao na magbabantay sa buong lugar.
Kung lumitaw ang pamilya Zing, ang iba ay maaaring magkaroon ng ilang mga kalabuan. Maaaring gamitin ni Wan Hong ang numero ni Tianyan para malaman ang eksaktong lokasyon ng 10,000-year herb ng maaga at alisin ito. Sa daan, si Wan Hong ay naghagis ng mga itim na bato sa kanyang kamay pasulong at sinundan ang landas ng mga bato. Hindi nagtagal ay dumating si Wan Hong sa gubat, nang ihagis niya ang bato sa kanyang kamay, nalaman niyang hindi bumaril pasulong ang bato, ngunit matatag na lumapag 3 metro ang layo. Ang distansyang ito, pabayaan ng isang may sapat na gulang, kahit isang 3 taong gulang na bata ay maaaring ihagis ito hanggang dito, ngunit ang batong ibinato ni Wan Hong ng buong lakas ay hindi lumipad ng malayo. Nang makita ang eksenang ito, biglang lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Wan Hong, eto na. Pagkatapos ay kumuha si Wan Hong ng higit pang mga itim na bato, bumulong ng mga salita sa kanyang bibig, at isa-isang pinutok ang mga bato sa kanyang kamay sa mga nakapaligid na puno. Kabilang sa at maraming mga itim na bato na nakakalat sa lupa sa paligid. Sa sandaling ito, si David at ang iba pa ay sumugod din sa lugar na ito. Nang malaman ni David na may mga tao rito, mukhang nalilito si David. May nakakaalam ba dito? Kumunat ang noo ni David at saka maingat na lumapit. Nakita ni David na ang matanda ay bumubulong ng mga salita, at siya ay naghagis ng mga itim na bato sa kanyang mga kamay na parang baliw. Ito ba ay isang tanga? Tinanong ni Joe Gia si Wan Hong nang hindi sinasadya. Hindi ko maisip, parang nag-say negative setup siya ng formation. Si David ay hindi tumingin sa Wan Hong na ito bilang hanggal, ngunit sa halip ay ang pagtatatag ng forma sayon, ngunit hindi pa niya nakita ang gayong pamamaraan bago. Ngunit nang makita ni Humazi si Wan Hong, ang kanyang mukha ay namangha, Wan Hong. Kailan? Narinig ito ni David, agad siyang tumingin kay Humazi at sinabi, Master Hu, kilala mo ba ang taong ito? Tumango si Humazi, ang taong ito ang kanyang pangalan ay Wan Hong, siya ay kabilang sa Tianyan sect. Ang mga tao sa kanilang sekta ay pawang madaldal. Sinasabi nilang naiintindihan nila ang daan ng langit at mahihinuha ang mga lihim ng langit. Sa katunayan, sila ay mga fo*** na manghuhula lamang. Ang sining ng pinto ay nasa lahat ng dako, at maraming maharlikang pamilya ang kumbinsido sa mga ganitong uri. Tinitigan ni David si Humazi, at pagkatapos ay nagtanong, Master Hu, may problema ka ba sa Wan Hong na ito? Tingnan mo. Hindi ba medyo mali ang tonong ito? Nagnganga si David ng kanyang mga ngipin matapos marinig na ipinakilala ni Huma si Wan Hong. Ang tanga na ito ang nagpawala sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. Papakasalan ko sana ang aking kasintahan, ngunit pinuntahan ng girlfriend ko ang lalaking ito para ayusin ang mga bagay-bagay bago magpakasal, at niloko siya ng lalaking ito. Tinitigan ni Humazi si Wan Hong, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nang marinig ito ni David ay halos hindi na niya mapigilan ang pagtawa. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganoong eksena si Humazi ilang dekada na ang nakalipas. Sa kabilang banda, mukhang nagulat si Joe Gia, may girlfriend ka pa ba? May asawa ka pa ba? Sinong babae ang nakahanap sa iyo? Natatakot ako na mayroon kang amag ng dugo sa loob ng 8 buhay. Hindi naman ako ganito dati, nagustuhan ko talaga ang girlfriend ko. Single negative-minded, pero nung tumakas siya, naging ganito ako at naisip ko na lahat ng babae ay hindi mapagkakatiwalaan, tretuhin mo lang sila na parang laruan. Paliwanag ni Humazi. Ngunit nang marinig ni Joe Gia na tinawag ni Humazi ang babae na isang laruan, ang kanyang mukha ay puno ng kawalang kasiyahan. Master Hu, ang sinabi mo tungkol sa taong ito ay walang halaga, ngunit paano niya ito nahanap dito? Mukhang napakakapakipakinabang pa rin ang kanyang kakayahan sa pangangatuwiran. Sabi ni David. Kung tutuusin, alam lang ni David ang lugar na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa mapa ng Demon Sect, ngunit walang mapa si Wan Hong, kaya kailangan niyang alamin ito sa kanyang sarili. May umutot. This time dapat 10,000 taon na ang halamang gamot na ito. Kapag ipinanganak itong 10,000 taon na damong ito, siguradong magkakaroon ng maagang pananaw. Basta malapit ako, malalaman ko kung anong klaseng kasanayan ito. Kahit na pinaghiwalay ako ng daan-daang kilometro, mahahanap ko pa rin ang mga guho ng isang libingan sa ilalim ng lupa. Ito ang katotohanan. Kung talagang naiintindihan niya ang daan ng langit at naiintindihan niya ang mga lihim ng langit, siya ay naging walang kamatayan. Puno ng mukha si Master Hu. Pagmamaliit. Nang marinig ito ni David, naramdaman niyang tama ang mensahe ni Humaz, at kung minsan kahit na si David ay kailangang tanggapin ang kakayahan ni Humaz.
Master Hu, ano ang lihim na pangangatwiran? Paano mo malalaman kung nasaan ang mga guho ng libingan? At paano mo nalaman ang ganitong uri ng kayamanan ng langit at lupa bago ito isinilang? Gustong malaman ni David. Paano ito gagawin? Ano? Gusto mo bang matuto? Tumingin si Humasi kay David at nagtanong ng may pagmamalaki. Kung gusto mong matuto, gaya ng kasabihan, sa isang linya ng tatlo ay dapat mayroong aking guro. Ibigay mo sa akin ang pamamaraan ng pangangatwiran na ito, at tuturuan kita ng isang magic trick. Natakot si David na hindi siya turuan ni Humasi, kaya sinabi niya sa anting-anteng. Hayaan mong itanong ko sa iyo ang isang bagay, kung ang isang taong malapit sa iyo ngayon ay handang patayin ka, mararamdaman mo ba ito? Tanong ni Humasi kay David. Siyempre, ang ganitong uri ng mapanganib na pakiramdam ay maaaring makilala ka agad. Tumango si David at sinabing. So anong naramdaman? Patuloy na tanong ni Humasi. Sa pagkakataong ito, nabigla si David, at sumimangot siya at sinabing, hindi ko alam, gayon pa man, matagal na mula nang makatagpo ako ng isang mapanganib na kapaligiran, ang katawan ay likas na gumanti, at hindi ko mailarawan ang pakiramdam na iyon. Sinasabi ko sa iyo, dahil may gustong pumatay sa iyo, ang katawan ay natural na gumagawa ng mamamatay tao na aura sa iyo, ang paglalantad sa nakamamatay na aura na ito ay nagpaparamdam sa iyo na mapanganib at ang iyong katawan ay nagre-negative react. Kung ordinaryong tao, wala itong sense of danger kapag nadaanan ka namin o ang mga ordinaryong tao sa tabi mo, nang walang kahit katiting na puot sa iyo. At ang mamamatay tao na aura na ito ay hindi sinasadyang itago, maaari itong itago, dahil hanggat iniisip mo sa iyong puso. Ngayon, kung gusto mong patayin ang kalaban, ang iyong katawan ay magpapakita ng layunin ng pagpatay, kahit na maitago mo ito, maaari mo itong maramdaman kaagad sa harap ng amo. At ang tinatawag na heavenly daw ay talagang nagpapalabas ng lahat ng uri ng chi sa mga tao. Sa parehong paraan, ang daan ng langit ay ang batas ng langit at lupa. Tinatreto mo ang daan ng langit bilang isang tao at nararamdaman mo ang iba't ibang chi na inilalabas ng taong ito. Masaya man siya, malungkot, o gustong pumatay, malalaman ninyong lahat na ang daan ng langit ay iisa. Dapat mong maunawaan ang pagkakaroon ng daw ng langit. Kapag tunay mong naiintindihan ang daw ng langit, hanggat may mga banayad na pagkakaiba saan man, hindi mo matatakasan ang iyong mga mata. Kahit saan mang sulok ng mundo, kung mamatay man ang langgam, alam mong lahat na ikaw ang Panginoon ng mundo sa panahong iyon. At kapag ang gayong 10,000 taong gulang na damo ay ipinanganak, kung saan ito ay magagamit upang maunawaan ang daan ng langit, kailangan lamang malaman ng isa ang pangitain ng langit at lupa upang malaman na ito ay hindi mapaghihiwalay. Maingat na sinundan ni Humasi si David, ngunit hindi niya alam kung naiintindihan ito ni David. Sa katunayan, si Humasi mismo ay hindi talaga naiintindihan kung ano ang tao of heaven. Kabanata 1685. Bahagyang ipinikit ni David ang kanyang mga mata at dinaman ng kanyang puso ang lahat sa paligid niya, Humas, Jojie, at Nawan Hong, ang hininga ng mga taong ito ay mabilis na nakuha ni David. Ngunit bukod sa mga paghingang ito, si David ay tila wala man lang naramdaman. Nagsumikap si David na tanggalin ang hininga ng ilang tao at marahang hinaplos ang lupa gamit ang isang kamay para maramdaman ang hininga ng lupa, para maramdaman ang mga bulaklak at halaman at hindi mabilang na mga puno. Dahan-dahan, parang pumasok si David sa isang kakaibang mundo. Sa isip niya, ang mga bulaklak at halamang ito at maging ang buong mundo ay tila nabuhay at naging mga buhay na nilalang. Kitang-kita ni David ang mga langgam na gumagapang sa lupa sa sandaling ito. Mukhang naramdaman din nila ang pag-iral ni David, at lahat sila ay naglalabas ng ibang hininga. Bulaklak man, halaman, o nagtataasang puno, lahat sila ay tila may kanya-kanyang kwento. Bahagyang idiniin ang kamay ni David sa lupa, at sa isang iglap ang lupa ay naging isang ethereal, ngunit hindi maihahambing na tunay na pakiramdam. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni David na malapit sa kanyang harapan, isang manik at nakakatakot na aura ang desperadong lumabas mula sa lupa. Ito dapat ang lugar kung saan ipinanganak ang 10,000 taon na damo. Ang saklaw na mararamdaman ni David ay napakalimitado na ngayon, at sa loob ng 100 metro ay nagiging kaguluhan ito, at wala siyang maramdaman. Ito kaya ang tinatawag na heavenly daw. Bulong ni David sa sarili. What heavenly way? Don't tell me, the heavenly way you understand. Hindi makapaniwalang tumingin si Humasi kay David.
Si Humazi mismo ay hindi naiintindihan kung ano ang Tao of Heaven, kaya sinundan lang niya si David para pag-usapan ito. Naiintindihan ni David ang Tao of Heaven, hindi ba ito masyadong pervert? Hindi, curious lang ako. Bahagyang ngumiti si David dahil ngayon ay tila naiintindihan na niya, at hindi niya alam kung ang pakiramdam na naramdaman niya ay naunawaan ang daan ng langit. Sa sandaling ito, si Wan Hong ay nagtayo na ng isang pormasayon, at ang mga itim na bato sa lupa ay nakatago lahat sa damuhan. Kung hindi mo titingnang mabuti, hindi mo ito mahahanap. Sa magic circle na ito, hinding-hindi nila ito mahahanap kahit na ipinanganak ang damo, at pagkatapos ay magiging akin. Bahagyang itinaas ni Wan Hong ang kanyang bibig, pagkatapos ay tumingin sa paligid at mabilis na umalis. Nang malapit nang umalis si Wan Hong, gusto ni Humazi na magmadaling lumabas. Tutal, inggit na inggit ang kalaban nang magkita sila. Ngunit pinigilan ito ni David, Master Hu, hindi pa nakukuha ang mga halamang gamot, kung kumilos ka ng maingat ngayon, tiyak na ipagbibigay alam mo sa maraming tao, kapag nakuha mo na ang mga halamang gamot, hindi pa huli ang lahat para maghiganti, gayunpaman, ang taong ito ay ipinanganak sa mga halamang gamot. Pagdating ng panahon, tiyak na darating ito. Nang marinig ito ni Humazi, marahas niyang tinitigan ang likod ni Wan Hong, kumikislap sa kanyang mga mata ang nakamamatay na hangarin. Puot sa pagpatay ng ama, puot sa pagkuha ng asawa, ito ay puot na mortal. Kahit na pinagtaksilan lang ni Wan Hong ang kasintahan ni Humaz, sayang na hindi na mabubure sa kanyang buhay. Nang makitang ganito si Humaz, hindi maiwasan ni David na isipin ang sarili, kung hindi niya natutunan ang kasanayan ng immortalidad mula sa matandang ulo ng dragon. Ngayon ay patuloy siyang nabubuhay sa walang katapusang kahihiyan. Umalis si Wan Hong, nang si David at ang iba pa ay ipapakita ang kanilang mga mukha, biglang nang inag ng bahagya ang lupa, na sinundan ng tunog ng mga yabag. Nang marinig ang tunog, maraming tao ang sumugod sa gilid na ito. Nagmamadaling muling nagtago si David at ang iba pa, at hindi nagtagal, dumagsa rito ang daan-daang tao. Ang pinuno ay si Xing Angguo, at daan-daang tao ang nasa ilalim ni Xing Angguo. Papaligiran ko ang lugar na ito, at walang sino man ang pinapayagang lumapit sa lugar na ito. Malakas na utos ni Xing Angguo. Tulad ng iniutos. Hindi nagtagal, pinalibutan ng daan-daang tao ang lugar na ito ng ilang kilometro, at may nakatayo sa malayo. Dad, anong ginagawa mo sa ganyang kalaking away? May nangyayari ba dito? Naguguluhang tanong ni Xing Kai. Magkakaroon ng 10,000 taon ng mga halamang gamot dito. Tuwang-tuwang sabi ni Xing Angguo. One iyan herb. Natigilan sandali si Xing Kai, nasa lugar ba ito? Kung gumawa ng magandang deduction si Master Wan, andito ito sa lugar na ito. Gusto kong siliuhan ito para hindi manguna ang iba. Sabi ni Xing Angguo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa aming pamilya Xing, One iyan herbs, ipinadala ito ng aming pamilya Xing. Si Xing Kai ay puno rin ng pananabik sa sandaling ito. Sa hindi kalayuan, tumingin si David sa pamilya Xing at sa kanyang anak at tila naiintindihan. Noong panahong iyon, tinanong ni Xing Angguo ang kanyang sarili kung bakit siya pumunta sa Nanho. Mukhang alam din niyang isinilang ang 10,000 taong gulang na damo, kaya natakot siya na narito siya upang kunin ang damo. Nandito ka para manatiling mahigpit ang pagpupuyat. Ang kinabukasan ay ang araw kung kailan isisilang ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Hanggat nakakakuha tayo ng 10,000 taong gulang na mga halamang gamot, susunod kayong lahat. Sinabi ni Xing Angguo sa ilang matataas na opisyal. Huwag mag-alala, may-ari, walang ibon na lilipad. Paniniguro ng mataas na antas na pinuno. Tumanggo si Xing Angguo at saka tinawag si Xing Kai para maghanda sa pag-alis. Ang damo ay ipanganganak kinabukasan, kaya hindi na nila kailangang maghintay dito. Ngunit nang si Xing Angguo ay aalis na kasama si Xing Kai, bigla siyang huminto, at pagkatapos ay lumingon ang kanyang tingin sa lugar kung saan nagtatago si David at ang iba pa. Nahanap ako. Sabi ni Humazi nang makita niyang nakatingin si Xing Angguo mula rito. Si David ay gumawa ng isang tahimik na pagkilos at sinabi kay Humaz na huwag magsalita. Lumabas ka, nawalan na ng pagkakakilanlan ang mga nagtatago. Naglakad si Xing Angguo patungo kay David at sa iba pa. Tumingin si Humazi kay David at nakita niyang hindi pa rin kumikibo si David, kaya hindi rin siya kumikibo. Nang makitang walang lumabas, bahagyang sumimangot si Xing Angguo, kung hindi ako lalabas, gagawin ko. Bumagsak ang boses ni Xing Angguo, at maraming matataas na opisyal ng pamilya Xing ang nagpakita ng kanilang mga armas.
Nang makitang wala pa ring gumagalaw, ang kanang kamay ni Zing Angguo ay nagsimulang kumislap ng mahinang liwanag, at pagkatapos ay iniwas niya ang kanyang palad, at ang nakikitang enerhiya ay mabilis na lumabas. Boom! Isang malakas na pagsabog ang narinig at ang dumi ay tumalsik kung saan-saan. Hindi kalayuan kay David at sa iba pa, dalawang figure ang tumalon. Nang makita ni Humazi ang figure na biglang sumugod sa gilid, nagulat din siya. Ni hindi niya alam na may nagtatago pang mga tao sa malapit. Nang tumayo ang 2 taong ito, hindi naiwasang magulat si David. Hindi niya inaasahan na ang taong biglang lumitaw ay si Zhou Hao mula sa pamilya Zhou sa Timog Kanluran. Mula noong pagbubukas ng araw ng Longmen, nakita na ni David si Zhou Hao minsan, at hindi na niya ito nakita pang muli. Pagkatapos noon, sa oras na ito, si Zhou Hao ay may kasamang isang matandang lalaki na mahigit 20 taong gulang. Nang makita ang taong lumabas, pinaikit ni Zing Angguo ang kanyang mga mata at sinabing, ang batang bituin ng buong Southwest Jin Dynasty, ang young master na si Zhou ng prestihiyosong pamilyang Zhou, bakit siya gumagawa ng isang bagay na napakalakas? Patriarch Zing, ano ang ginawa kong matatag? Medyo nababalisa ba ako, hindi man lang ako makatae sa kagubatan. Kahit na ikaw ang Panginoon ng buong South Lake City, hindi mo makokontrol ang tae ng ibang tao, tama? Sabi ni Zhou Hao na may mapaglarong ekspresyon. Hindi napigilan ni David na matawa nang marinig niya ang mga salitang iyon ni Zhou Hao. Ikaw. Sinabi ni Zhou Hao kay Zing Angguo, at saglit na hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pabulaanan. Zhou Hao? Huwag kang magpanggap na bawang, ang iyong pamilya Zhou ay daan-daang kilometro ang layo, bakit ka pumunta dito para tumae? Sa tingin ko ay narito ka dahil sa 10,000 taon na damo. Galit na sabi ni Zing Kai. Lahat sila ay mga kabataan, at magkapatid pa rin sila. Kahit na ang lakas ni Zing Kai ay hindi kasing husay ng kay Zhou Hao, ito ang lugar ng Nanho, kaya hindi natatakot si Zing Kai. Sa sandaling marinig ito ni Zing Angguo, ibinuka ng kanyang anak ang kanyang bibig at sinabing One Ian Herb, at muntik nang mamatay ng biglaan dahil sa kakapusan sa paghinga. Hindi ba ito katangahan? Kabanata 1686. One Ian Herbs. Anong One Ian Herbs? Posible kayang One Ian Herbs ang gagawin dito. Mahinahong sinabi ni Zhou Hao, pumunta lang ako dito para maglaro at nagmamadali lang ako, so I went to shit, who knows I just squat. Di nagtagal, agad na kumilos si Patriarch Zing at pinalayas ako. Hindi ko inaasahan na si Patriarch Zing ay magagalit. Dapat niya itong gawin. Kapag siya shit sa site mo. Young Master Zhou, hindi nagsasalita ng lihim ang mga Ming, pumunta ka rito. Ano ang layunin? Sabihin na natin ang totoo. Sabi ni Zing Angguo na may malamig na mukha. Nandito ako para maglaro diba? Kung hindi, tara na. Sinabi ni Zhou Hao sa matandang katabi niya, tara na. Tumalikod ang dalawa at umalis, mukhang galit si Zing Angguo, ngunit hindi gumalaw. Ngunit ang Zing Kai na iyon ay lumakad ng masigla, gustong humakbang pasulong upang pigilan ang Zhou Hao na iyon. Ngunit hinawakan siya ni Zing Angguo. Pare, ano ang hinihila mo sa akin? Hindi mo sila mabitawan. Tila, sila ay nagmamadali sa 10,000 taon na damo. Nag-aalalang sabi ni Zing Kai. Tumili. Umakyat si Zing Angguo at sinampal si Zing Kai, kailan ka ba tatanda? Isa ka lang basura. Kahit na ang pamilya Zhou sa Timog Kanluran ay palaging hindi kilala, sila ay nasa limelight kamakailan. Napakadaling guluhin ito. Tama ba? Kahit na matapos natin ang Zhou Hao na iyan, wala bang ibang makakaalam nito? Tinapin ni Zing Kai ang kanyang mukha at mukhang nasaktan, so ano? Hoy, ano pa ang magagawa ko? Kung sino man ito ay Nanho, ang teritoryo ng aking pamilya Zing, at hindi natin dapat hayaang kunin ng iba ang 10,000 taong gulang na damo. Napapikit si Zing Angguo, kumikislap ang kanyang mga mata sa panginginig. Nang umalis si Zing Angguo at ang kanyang anak, umalis din si David at ang iba pa. Ngayong napagpasyahan na ang lugar, wala nang saysay na manatili doon, at sa napakaraming tao sa pamilya Zing na nagbabantay, hindi makalapit si David at ang iba pa. Sa South Lake City, nakakita ng hotel si David at ang iba pa at doon sila tumuloy. Mukhang hindi lihim ang pagsilang ng 10,000 taong gulang na damong ito. Bahagyang kumunat ang noo ni David. Ngayon mas maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, mas mahirap para kay David na makakuha ng One Ian Herb. Sa harap ng kaakit-akit na mapagkukunang ito, lahat ay nagsusumikap. Kapag ang isang 10,000 taong gulang na halamang gamot ay ipinanganak, dapat mayroong isang pangitain ng langit at lupa.
Imposibleng itago ito sa mga tao. Ngayon hindi ko alam kung gaano karaming mga pamilya ng sekta ang nakakaalam tungkol dito. Mas masaya rin ang mukha ni Huma sa sandaling ito. Ang paglitaw ng mapagkukunang ito sa pinakamataas na antas ay tiyak na magdudulot ng madugong bagyo, at ang labanan ay talagang hindi maiiwasan. Tara na, mamasyal tayo sa kalye. Kung ang 10,000 taong gulang na damong ito ay umaakit ng maraming maharlikang pamilya, tiyak na mararamdaman natin ang pagbabago sa kalye. Tinawag ni David si Humas upang pumunta sa kalye upang tingnan kung mayroong anumang bagay doon. Anong paghahanap? Sa sandaling ito, hinahanap ito ni Joe Gia at sinabing, Mr. Chen, may itatanong sa akin ang aming deputy director, at kailangan kong bumalik. Okay, Miss Joe? Ingat sa daan. Tumango si David. Salamat sa ilang araw na pakikipagtalastasan na ito, nagkaroon si David ng magandang impresyon kay Joe Gia. Ang buong Demon Sect ay ginagawang pinakamapagkakatiwalaan si David, iyon ay, si Joe Gia. Hanggat magalang din si Song Qingping sa kanyang sarili, palaging nararamdaman ni David na masunurin si Song Qingping. Nariyan din ang Suzerain ng Demon Sect. Since the last time I met and said a few words, hindi ko na nakita. Nakatingin sa likod ni Joe Gia, walang magawang sinabi ni Humazi, masyadong inosente ang batang babae na ito. Maya-maya, lilinlangan siya ng taong nagngangalang Song Qingping sa kama. Napakagandang babae, sayang. Napabuntong hininga si Humazi, halos hindi tumalsik ang halazi. Sa pagtingin sa hitsura ni Humaz, bahagyang ngumiti si David, huwag kang mag-alala tungkol dito, ang mga tao ay natutulog ng mahabang panahon. Nang marinig ito ni Humazi, tila natamba siya kaagad, tumingin kay David nang hindi makapaniwala, at nagtanong, ano? Matagal na akong natulog. Talaga? Bakit ako nagsinungaling sayo? Sabi ni David. Nako, sayang naman. Patuloy na hinahampas ni Humazi ang kanyang hita, sumisigaw, sayang. Ngunit walang ibang paraan, ito ang gusto mo at gusto ko, at walang pamimilit. Sayang naman at wala kang babae. Inilabas ni David si Humaz sa hotel. Naglakad silang dalawa sa kalye, at walang kahihiyang ikinalat ni David ang kanyang kamalayan at agad na naramdaman na maraming mga Panginoon sa paligid. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi laban kay David, ngunit sa mga grupo ng 3 o 5 gumagawa ng kanilang sariling bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni David at dahan-daang naglakad sa kalsada ng ganito. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pamilya Zing, si Zing Angguo ay nakaupo sa pangunahing upuan na may sobrang pangit na mukha, at sa ibaba niya ay maraming senior na miyembro ng pamilya Zing. Patriarch, maraming estranghero ang biglang dumating sa South Lake City ngayon, at lahat sila ay eksperto. Ang pinakamababa ay ang lakas ng Marquis, at wala ng Marquis of the Great Marquis. Isang mataas na antas na pinuno ang nagsabi kay Zing Angguo. Alam mo ba ang pinagmula ng mga taong ito? Tanong ni Zing Angguo. Hindi ko alam, ang ilan sa kanila ay mula sa mga nakapaligid na sekta at pamilya, at ang ilan sa kanila ay hindi alam ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang sagot ng magulang. Hoy! 10,000 taon ng mga halamang gamot, napakataas na mapagkukunan, tila hindi ito may tatago. Napabuntong hininga si Zing Angguo, ang kanyang ekspresyon ay naging mas luma. Pare, ang Nanho ang teritoryo ng aming pamilya Zing. Sa 7 dakilang marquises ng aming pamilya Zing, mayroon pang ang higit sa 100 marquis, kaya hindi na kailangang matakot sa mga taong iyon. Kahit iyong malalaking pamilya sa Kyoto pwede. Paano kapag pumunta ako dito? I spoke with power. Confident na sabi ni Zing Kai. Patriarch, hindi mo kailangang mag-alala masyado. Sa lakas ng ating pamilya Zing, ang mga pamilyang nanggaling sa malayo ay maaaring hindi natin kalaban. Nakumbinsi ng mataas na antas si Zing Angguo. Kung ang Southwest Zoo family lang, hindi ako natatakot, pero ngayon sa buong Nanhu City, ilang sekta at marangal na pamilya ang dumating, at kung ilang dakilang Panginoon ng Wow ang dumating, sino ang makakapagsabi? Kung ang mga taong ito ay magkakaisa laban sa ating pamilya Zing, gagawin natin. Mayroon bang pagkakataong manalo? Kahit na manalo tayo at makakuha ng 10,000 taong gulang na damo, ang ating sigla ay lubhang masisira. Ano ang ating maaasahan upang maprotektahan ang 10 hanggang 10 taong gulang na damong ito? Ang 10,000 year herb ay wala sa oras na iyon. Ang lahat ng resources ay magiging isang ticking time bomb para sa aming pamilya Zing, lahat ay tititigan ito at haharapin ang aming Zing family.
Alam ni Zing Angguo na pagkatapos kumalat ang balita ng 10,000-year herbs, kahit na makuha ng pamilya Zing ang 10,000-year medicinal herbs, walang magandang araw sa hinaharap. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Baka nakita ko lang na inaalis ito ng ibang sekta. Hindi maipaliwanag na tanong ni Zing Kai. Siyempre hindi, dahil hindi ito makukuha ng aming pamilya Zing, kaya mas mabuting pabor ka. Pinaikit ni Zing Angguo ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi kay Zing Kai, pumunta ka at humanap ng paraan para tawagan si David, tandaan mo ito para sa akin, sa loobin ito ay tiyak na mabuti, kung iniinis mo si David, babaliin ko ang iyong mga binti. Pare, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang ibigay kay David ang 10,000 taon na damong iyon? Gulat na sabi ni Zing Kai. Hindi natin makukuha, so what if ibigay natin sa kanya? Tsaka wala naman tayong 10,000-year herb na ito, so what can said about handing it, as long as David has the ability to get it, then we can be considered a favor and we can follow David. Peace of mind? Why don't you do it? Paliwanag ni Zing Angguo. Papa, pero... May gustong sabihin si Zing Kai, ngunit tinitigan siya ni Zing Angguo, manahimik ka, kailan mo mapapalago ang iyong utak, ikaw na lalaking maikli ang paningin. Si Zing Kai ay pinagsabihan at hindi na naglakas loob na magsalita, kaya tumalikod na lang siya at hanapin ang David na iyon. Si Zing Angguo, sa kabilang banda, ay tumingin sa matataas na opisyal at sinabing, pababain ninyo silang lahat. Tandaan na suriin ang mga talaan ng mga estranghero na pumunta sa South Lake City upang makita kung gaano karaming tao ang dumating upang kunin ang 10,000 taong gulang na damo. Tulad ng iniutos mo. Umalis na ang mga senior leaders. Kabanata 1687. Sa kalye ng Nanho City, naglalakad pa rin sina David at Humazi, at ang mukha ni David ay naging medyo pangit sa sandaling ito. Dahil sa sandaling ito alam na niya ang hindi bababa sa 20 dakilang marquises. Siyempre, ang isang Great Wu Marquis na ganito ang laki ay hindi natatangi sa pamilya Zing ng Nanho. David, mukhang ang 10,000 taong gulang na damong ito ay pumasok sa maraming sekta na pamilya. Nagiging masigla na ito ngayon. Malaki rin ang naramdaman ni Humazi tungkol sa dakilang Marquis, at sinabing may kaunting pag-aalala. Bahagyang kumunat ang noo ni David, mukhang hindi ganoon kadaling makuha ang 10,000 taon na mga halamang ito. Hindi ko lang alam kung alam ng mga taong ito ang eksaktong lokasyon ng mga halamang gamot. Kung hindi nila alam, makakahanap sila ng paraan para maalis ang mga ito. Huwag kang lumabas. Napakaraming makapangyarihang Marquis ang kinakaharap ni David, ngunit wala siyang tiwala na madali niyang makuha ang isang 10,000 taong gulang na damo. Gayunpaman, kakaunti lamang ang dapat nating malaman tungkol sa partikular na lokasyon ng damo, at tinatayang lokasyon lamang ang alam natin. Kung makakaisip ka ng paraan para hindi maintindihan ng mga taong ito ang posisyon ng 1 Ian Herbs, malaki ang pagkakataon ni David. Paano ito kaakit-akit? Hindi masasabi ni Humazi sa napakaraming tao ang tungkol sa lokasyon ng 1 Ian Herb nang hindi sinasadya sa parehong oras. Hindi nagsalita si David, nagsalubong ang kilay sa pag-iisip. Ngunit sa sandaling ito, pinangunahan sila ni Zing Kai na hanapin ito. David. Nahanap na kita. Pinigilan ni Zing Kai sina David at Humaz na may masayang ekspresyon. Boy, anong gusto mong gawin? Gusto mo pa bang lumaban? Sing. Na pinangunahan ni Zing Kai ang isang tao para pigilan sila, tanong ni Humazi na may malamig na mukha. No, you misunderstood. I didn't come to fight, my father asked me to call Mr. Chen. Paulit-ulit na winuwagayway ni Zing Kai ang kanyang mga kamay. Please. Anong gusto mong gawin ko? Mukhang namangha si David. Alam ng aking ama na may mga halamang gamot na ipinanganak sa loob ng 10,000 taon sa malapit, kaya gusto kong anyayahan si Mr. Chen na pumunta at pag-usapan ang pagbili ng 10,000 taon na mga halamang gamot. Totoong sinabi ni Zing Kai. Dahil alam niyang kung gusto niyang paniwalaan siya ni David, kailangan niyang sabihin ang totoo. Nagulat si David nang marinig na gusto siyang imbitahin ni Zing Angguo sa kanyang nayon upang pag-usapan ang mga halamang gamot ni Wani. Bumulong si Humazi, David, anong uri ng eroplano ang gustong lumipad ng pamilya Zing? Bakit siya ang nagkusa na tanungin ka tungkol sa 1 Ian Herb? Umiling si David, hindi niya alam kung ano ang sinusubukang gawin ni Zing Angguo ngayon. Pero tumango pa rin siya at sinabing, okay, the track ahead. Nagpasya si David na pumunta sa tahanan ni Zing para makita kung ano ang ibig sabihin ni Zing Angguo.
Hindi nagtagal ay dumating sina Humazi at David sa bahay ni Zing, at naghihintay si Zing Angguo sa bulwagan sa oras na ito. Nang makita ang hitsura ni Zing Angguo, medyo nababalisa pa rin siya. Nang makitang paparating si David, nagmamadaling sumulong si Zing Angguo, Mr. Chen, oras na para hintayin ka. Patriarch Zing, ano ang hinahanap mo sa akin? Tanong ni David. Mr. Chen, naniniwala ako na alam mo na may posibilidad sa paligid ng Nanho City kamakailan, at magkakaroon ng mga halamang gamot sa loob ng 10,000 taon. Diretso sa puntong sinabi ni Zing Angguo. Nakita ni David na napakadirekta ni Zing Angguo at hindi lumihis, kaya tumango siya at sinabing, oo, alam ko. Pagkatapos ay nagpatuloy si Zing Angguo, ngayon, ang balita ng pagsilang ng 10,000 taong gulang na damo, hindi ko alam kung paano ito tumagas. Maraming pamilya ng sekta ang pumunta sa Nanho. To be honest, Mr. Chen, orihinal kong binalak na kunin ang 10,000-year medicinal herb para sa sarili ko, pero ngayon napakaraming pamilya ng sekta ang lahat ay nagtatarget sa 10,000-year medicinal herb, natatakot ang pamilya ko na Zing na napakaliit ng pag-asa kung makuha ang medicinal herb. Kahit na makuha ko ang medicinal herb, natatakot ako na maging atake ito ng mga sekta ng Aristo. Kaya paulit-ulit kong pinag-isipan ito at nagpas siyang ibigay ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot kay Mr. Chen. Ang aming pamilyang Zing ay lubos na makakatulong kay Mr. Chen na makuha ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot. Basta tayo ay nagtutulungan, naniniwala ako na malaki ang tsansa na makakuha ng 1 Ian herbs. Hindi ito itinago ni Zing Angguo, ngunit sinundan niya si David upang ibunyag ang lahat ng kanyang iniisip. Hindi makapaniwala si David sa sinabi ni Zing Angguo. Patriarch Zing, binigyan mo ako ng 10,000 taong gulang na damo, at ginagawa mo ang lahat para tulungan akong makakuha ng 10,000 taong gulang na halamang gamot. Ano ang ginagawa ng iyong pamilya Zing? Iyan ba ay isang magandang bagay? Tinitigan ni David si Zing Angguo at nagtanong. Mr. Chen, isa lang ang layunin ko sa paggawa nito, at iyon ay ang kaibiganin si Mr. Chen at hayaan si Mr. Chen na magkaroon ng pabor sa aming pamilya Zing. Kapag ang aming pamilya Zing ay may problema, naniniwala ako na hindi tatayo si Mr. Chen. Sabi ni Zing Angguo. Para lang dito. Mukhang namangha si David. Oo, para lang sa mga ito. Seryosong tumango si Zing Angguo. Nakita ni David na hindi nagbibiro si Zing Angguo, tinanong niya, Patriarch Zing, paano naman ang lakas ng pamilya mong Zing? Hindi alam ni David kung gaano katatag ang pamilya Zing. Hindi mahalaga kung may tulong mula sa pamilya Zing. Ang aming pamilya Zing, kasama ako, ay may 7 dakilang markis, 1 dosenang markis, at ang aming pamilya Zing ay mayroon ding sagradong sandata. Agad na natigilan sina David at Humazi dahil sa mga sinabi ni Zing Angguo. Hindi nila akalain na sa isang maliit na hangganang bayan tulad ng Nanho, ang pamilya Zing ay magkakaroon ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Patriarch Zing, sapat na ang iyong lakas upang pumunta sa Kyoto upang magtatag ng isang sekta, bakit ka nakatira sa maliit na South Lake na ito? Naguguluhang tanong ni David. Bagaman maraming mapagkukunan ang Kyoto, mas maraming pamilya ng sekta, kaya walang gaanong maibabahagi. Dagdag pa rito, kontrolado ng Kyoto Martial Arts Association ang karamihan sa mga mapagkukunan, at limitado ang pagbuo ng malalaking pamilya ng sekta. Ito ay hindi kasing ganda ng aking maliit na lugar, na may malawak na lugar at kakaunti ang mga tao. Walang pumapansin dito. Ang lahat ng mga mapagkukunan ay pagmamay-ari ng aking pamilya Zing. Kung hindi dahil sa mga 10,000 taong gulang na mga halamang gamot na isinilang sa oras na ito, paano magkakaroon ng napakaraming mga master mula sa mga sekta at mga maharlikang pamilya? Halika, karaniwan ay hindi kita maimbitahan dito. Paliwanag ni Zing Angguo. Tama ang iniisip ni David. Ang ilang mga aristokratikong sekta sa Kyoto ay gumugugol ng lahat ng kanilang lakas sa pagpaplano, at sa ilalim ng kontrol ng Martial Arts Alliance, mahirap itong bumuo. Patriarch Zing, dahil napakasinsero mo, ako, si David, ay hindi magaling magsabi. Hanggat tinutulungan ako ni Patriarch Zing na makuha ang 10,000 taon na mga halamang gamot, ang aking Dragon Gate ay handang makipag-alyansa sa pamilya Zing. Kung may problema sa pamilya Zing, hinding-hindi tatayo si David. Tinapik-tapik ni David ang kanyang dibdib at tiniyak siya. Okay, ayon sa mga salita ni Mr. Chen, tiyak na gagawin ng aking pamilyang Zing ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan si Mr. Chen na makuha ang mga 1 Ian herbs. Tuwang-tuwang sabi ni Zing Angguo.
Nga pala, paano nalaman ni Patriarch Zing na ipinanganak ang 10,000 taong gulang na damo? Tanong ni David. Alam ito ni David sa pamamagitan ng mapa ng Demon Sect, at talagang gusto niyang malaman kung paano ito nalaman ni Zing Anguo. Huwag mong itago ito kay Mr. Chen, si Master Wan ang nag-espiya sa daan patungo sa langit at naghula nito. Sinabi ni Zing Anguo kay Wan Hong. Wan Hong. Namangha si David. Oo, siya nga. Kilala ba ni Mr. Chen si Master Wan? Nagtataka si Zing Anguo kung paano nakilala ni David si Wan Hong. Bahagyang ngumiti si David at tumingin kay Humazi. At sinabi ni Humazi na nakangisi, ang Shitmaster ay naniktik pa rin sa daan ng langit, naiintindihan niya ang umut o, kapag ipinanganak ang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot, dapat na may tanawin sa langit at lupa, bilangin mo lang at malalaman mo. Tumingin si Zing Anguo kay Humazi, at pagkatapos ay tinanong si David, Mr. Chen, ito si Master Hu, ang master ng Supreme Talismans. Ang kanyang diskarte sa paggalugad sa mga kuweba at libingan ay walang kapantay. Pinuri ni David si Humaz. Nang marinig ito ni Zing Anguo, mabilis niyang sinabing may paggalang, ito pala ay si Master Hui, walang galang at walang galang. Iniyukol din ni Humazi ang kanyang kamay para batiin si Zing Anguo. Patriarch Zing, pinagtaksilan ka ni Wan Hong. Sabi ni David kay Zing Anguo. Mr. Chen, anong sabi mo? Naguguluhang tanong ni Zing Anguo. Kabanata 1688. Kaya, sinabi ni David kay Zing Anguo ang kanyang nakita at narinig sa kanlurang bahagi ng Nanho City. At sinabi pa niya na si Wan Hong ay nag-set up ng isang formation sa lugar kung saan isinilang ng maaga ang Wan Nian Herb. Nagulat si Zing Anguo nang marinig niya ito, at pagkatapos ay puno ng galit ang kanyang mukha. Ang taong ito na nakakaalam ng lugar ng kapanganakan ng 10,000 taon na damo ay hindi sinabi sa akin, ngunit sinabi lamang sa akin ang tinatayang lokasyon, at pumunta siya upang itayo ang pagpupulong ng maaga. Mukhang nag-espiya din siya sa 10,000 taon na halamang gamot, kasalanan ko kung gaano ako nagtiwala sa kanya at binigyan siya ng maraming mapagkukunan. Namula ang mukha ni Zing Anguo, at pagkatapos ay sinabi niya kay Zing Kai, Zing Kai, pinangunahan mo kaagad ang buong lungsod upang hanapin si Wan Hong, at kapag nakita mo ito, ibigay mo ito sa akin ng direkta. Abangan mo ito, tandaan na magdala ng higit pang mga eksperto, ang taong ito ay napakalakas. Dad, don't worry, nakita ko na yung lumang bagay na hindi kaaya-aya sa mata. Tumango si Zing Kai at saka umalis kasama ang dalawang dakilang marquis. Ang buong South Lake City ay kabilang sa kanilang pamilya Zing, kaya hindi mahirap ang pangangaso ng tao. Mr. Chen, sa tulong ng aming pamilya Zing, gaano ka katiyak sa iyong palagay na makukuha mo ang 10,000 taon na damo? Tanong ni Zing Anguo. Saglit na nag-isip si David at sinabing, hindi ko alam kung ilang sekta at maharlika ang napunta rito at kung gaano karaming Lords of the Great Marquee ang naroroon, kaya hindi ko masasabing sigurado ngayon. Ngunit pagkatapos ay nagpatuloy si David, ngunit mayroon akong paraan. Kung magtagumpay ito, tataas ang pagkakataong makuha ang 10,000 taon na halamang gamot. Mr. Chen, ano ang paraan? Apurahang tanong ni Zing Anguo. Nangangahulugan ito na akayin ang ibang mga sekta at pamilya sa maling direksyon at hayaan silang pumunta sa maling lugar, kung gayon malaki ang pagkakataon natin. Sabi ni David. Paano magkakamali ang napakaraming pamilyang sekta? Patuloy na tanong ni Zing Anguo. Mayroon akong solusyon, ngunit hindi ko alam kung ito ay magagawa. Makakahanap tayo ng 1,000 taong gulang na damo at ayusin ito sa isang lugar ng maaga, at pagkatapos ay susubukan nating maghanap ng paraan upang lumikha ng mga pangitain. Sa ganitong paraan, dapat isipin ng ilan na ito ay isang 10,000 taong gulang na damo. Ang lugar kung saan ito nagmula ay tiyak na magtitipon sa paligid nito at ipaglalaban pa ito. At maaari tayong maghintay sa lugar kung saan aktwal na lumalabas ang Wan Ian Herb. Hanggat ipinanganak ang Wan Ian Herb at nakuha natin ito, pag-iisipan ito ng ibang mga sekta at pamilya. Ang pag-alis nito ay hindi ganoon kadali. Ipinaliwanag ni David ang kanyang pamamaraan. Nang marinig ito ni Zing Anguo, napakahusay ng pamamaraan ni Ju, kaya nasa sabik niyang sinabi, Mr. Chen, mayroon akong 3,000 taong gulang na ginseng ng bundok sa aking kamay, at ito ay angkop na gamitin bilang isang 10,000 taong gulang na damo. Paano ito gagawin? Hindi ito basta-basta, ipaubaya mo sa akin, ilang mga spells, gagawin kong manginig ang langit at lupa, ang kalye ay uugong. Sabi ni Humazi na may maluwag na ekspresyon.
Sa pagkakataong ito, may mga nakapagpapagaling na sangkap na kumikilos bilang 10,000 taong gulang na mga halamang gamot, at ang mga buto ng flax ay maaaring lumikha ng paningin. Ngayon si David at ang iba ay maaari na lamang maghintay ng tahimik. Hiniling ni Zing Angguo sa mga tao na dalhin ang mountain ginseng sa bundok ng maaga at ilibing ito sa tapat ng 10,000 taong gulang na damo. Patriarch Zing, hahayaan kong mawala sa iyo ang 3,000 taong gulang na ginseng ng bundok, ngunit pagkatapos na gawin ito, pipihin ko ang Sanyuandan para kay Patriarch Zing, na makakatulong sa iyo na makamit ang higit pa sa kaunting pagsisikap. Hindi ito kayang bitawan ni David. Nawala ng pamilya Zing ang 3,000 taong gulang na ginseng ng bundok ng walang kabuluhan. Nang marinig ito ni Zing Angguo, tuwang-tuwa siyang nagsabi, "Maraming salamat, Mr. Chen." Matagal ko nang narinig na si Mr. Chen ay isang pharmacist, at isa rin siyang lambak. Ang may-ari ng Yaoshan Valley. Lumabas muli sa mga lansangan at tingnan kung gaano karaming mga pamilya ng sekta ang dumating, tulad ng sinasabi, kilalanin ang iyong sarili, kilalanin ang iyong kaaway, at manalo ng 100 labanan. Sabi ni David. Okay, sana makuha ni Mr. Chen ang 10,000 year herb this time. Tumango si Zing Angguo. Sinundan ni David si Humazi palabas ng bahay ni Zing at nagpatuloy sa paglalakad sa mga lansangan ng Nanho. Sa loob ng sekta ng demonyo. Pagkatapos bumalik sa Demon Sect, napansin ni Zhou Jia na medyo mahalaga ang atmosphere sa hall. Umupo si Song Qingping sa posisyon ng Deputy Suzerain, at sa ibaba ay nakaupo ang maraming deacon ng Demon Sect. Naramdaman ng marangal na kapaligiran, maingat na humakbang si Zhou Jia at sinabi kay Song Qingping, Deputy Director, hanapin mo ako. Zhou Jia, nahanap ba ni David ang lugar kung saan ipinanganak ang mga halamang gamot? Tanong ni Song Qingping. Nahanap na ang mga salita ng Thief Sect Master, ngunit may nanguna at nagtayo ng Magic Circle kung saan ipinanganak ang mga halamang gamot. Totoong sinabi ni Zhou Jia. Isang Magic Circle ang inayos. Sino ang makakaalam ng maaga kung saan nagmula ang damo? Naguguluhang sabi ni Song Qingping. Mukhang isang lalaking nagngangalang Wan Hong, na sinasabing dalubhasa sa pangangatuwiran. Sagot ni Zhou Jia. Wan Hong. Sumimangot si Song Qingping, ngunit hindi pa niya narinig ang pangalan. Sa sandaling ito, sinabi ni Deacon Lu sa ibaba, guro ng Reserve Sect, ang Wan Hong na ito ay talagang isang napakatanyag na guro ng pangangatuwiran. Sinabi niya na naiintindihan niya ang daan ng langit, at walang may tatago sa kanya. Kung siya ay nangangatuwiran ng maaga at natagpuan ang mga halamang gamot. Hindi yun nakakagulat. May kakaibang tao pala. Mukhang nahihirapan pa tayong kumuha ng halamang yan. Si Song Qingping ay nagpakita ng kahihiyan. Nang marinig ito ni Zhou Jia, kakaibang sinabi niya, Vice Sect Master, hindi ba namin ibinigay ang damong iyon kay Mr. Chen? Kami na lang ba ang kukuha nito? Malamig na sumangot si Song Qingping, kung ito ay isang ordinaryong halamang gamot, ayos lang. Ngunit isang 10,000 taong halamang gamot, paano ito maibibigay sa kanya ng ganoon kadali, ito ay magagasto sa atin. Tinawagan kita pabalik para mapanood mo si David ng palihim. Hanggat nagtagumpay si David at nakuha ang Wani herb, hahanap ka ng paraan para makuha ang herb. Gusto ni Song Qingping na samantalahin ni Zhou Jia ang pagkakataong uminom ng damo ni Wan Ian. Ang 9 herbs ay ninakaw mula kay David. Nang marinig ito ni Zhou Jia, isang bakas ng pait ang biglang lumitaw sa kanyang mukha, Vice Sect Master, hindi mo alam ang kakayahan ni David, paano ko makukuha ang Wan Ian herb sa kanya? Ang pinuno ng reserbang sekta, si David ay napakalakas. Kahit na walang depensa, halos imposible para kay Zhou Jia na nakawin ang Wani herb mula sa panig ni David. Nabalitaan ko na si David ay mayroon ding singsing na imbakan ng kayamanan, at inilagay niya ang lahat dito. Walang ibang makakakuha nito, ang katawan ng Gorfind ay dapat ding nasa storage ring. Sa sandaling ito, tumayo si Deacon Lu at sinabi kay Song Qingping. Bahagyang napasimangot si Song Qingping nang marinig niya ito, ngunit pagkatapos ay inabot niya ang isang bote ng walang kulay at walang amoy na likido. Zhou Jia? Sa sandaling ito, ang tubig ng Sanggang, hanggat nakuha ni David ang damong Wani, makakahanap ka ng paraan upang painumin siya nitong tubig ng Sanggang, pagkatapos ay mabibihag si David. Hinawakan ni Song Qingping ang tubig ni Sanggang sa kanyang mga kamay, si Gang Shui ay itinapon kay Zhou Jia. Hinawakan ni Zhou Jia ang tubig ni Sanggang sa kanyang kamay at naguguluhan na sinabi, Reserve Sect Master, hindi ba ang Demon Sect natin ay makikipagtulungan kay Mr. Chen? Kung gagawin natin ito, makikipagtulungan pa rin ba si Chen sa atin?
Hindi ko alam. Pag-usapan natin ang pagtutulungan, 10,000 taon ng mga halamang gamot, ito ay isang beses sa isang buhay, dapat itong makuha ng ating demon sect at sundin ang aking mga tagubilin. Kumaway si Song Qingping at hinayaan si Zhou Jia na umalis. Si Zhou Jia ay walang magawa at nakatalikod lang at umalis. Pagkaalis ni Zhou Jia, tumingin si Song Qingping sa mga deacon na nasa harapan niya at sinabing, ngayon, malapit na ang pagbawi ng espiritual na enerhiya, at ang sekta ng demonyo ay dapat kumilos sa lalong madaling panahon. Tayo na ngayon ang unang layunin ay sirain ang pamilya Zing o isuko sa atin ang pamilya Zing at gawing teritoryo ng ating sekta ng demonyo ang Nanhu City. Sa ganitong paraan, ang ating Demon Spirit Sect ay maaaring umunlad, at sa pagbawi ng espiritual na enerhiya, ang ating Demon Spirit Sect ay kukuha ng mas maraming lugar at ipaalam sa buong mundo ang tungkol sa ating Demon Spirit Sect. Kabanata 1689. Assistant Alliance Leader, ang Demon Spirit Sect natin ay may mga ancestral instructions. Bago dumating ang spiritual energy recovery, huwag mong basta-basta bitawan ang sikreto, at huwag nating hayaang makipag-away tayo sa sekta na pamilya ng mundong-mundo. Kung bigla nating makatagpo ang pamilya Zing. Kung maglulunsad tayo ng pag-atake at gagawin nating teritoryo ang Nanhu City, malamang na hindi mapangalagaan ang sikreto ng lihim na kaharian ng demonyong sekta. At ang mahalagang bagay na ito, dapat bang lumapit ang suzerain at ipahayag ito? Hinarap ni Deacon na Lu si Song Qingping at nagtanong. Huwag mong tanungin ang Sect Master, pinahintulutan ako ng Sect Master, kailangan mo lang kumilos ayon sa aking ayos. Sabi ni Song Qingping na may malamig na mukha. May gustong sabihin si Deacon Lu, ngunit winagayway ni Song Qingping ang kanyang kamay at sinabing, okay, umatras kayong lahat, sundin lang ang utos. Nang makita ito, lahat ay maaari lamang umatras ng walang magawa. Pagkaalis ng lahat, lumabas ang isang lalaking nakaitim na balabal at pagkatapos ay dahan-daang itinaas ang kanyang sombrero mula sa kanyang itim na balabal, na nagpakita ng isang maselang mukha. Ang lalaking nakaitim na ito ay si Ningji, na naging demonyo. Song Qingping, nakita ko si Lord Demon Envoy. Nang makita ni Song Qingping si Ningji, lumuhad siya at sumamba. Bumangon ka na. Mahinang sabi ni Ningji. Tumayo si Song Qingping at saka naiinggit na tumingin kay Ningji. Magkasing edad lang sila, pero naging demonyo na si Ningji. Hindi ibig sabihin na malakas ang lakas ni Ningji, kundi ang demonyong espirito na naninirahan sa kanyang katawan. Siyempre, bumangon din si Ningji. Katulad nito, ang Demon Heart Sect ay maaaring lumikha ng isang malaking bilang ng mga kaluluwa, ngunit ang Demon Spirit Sect ay hindi pinapayagan ang mga ganoong bagay na umiral. Si Song Qingping ay miyembro ng Demon Sect, ngunit lagi niyang inaasam ang buhay ng Demon Heart Sect. Umaasa rin siya ngayon na may makapangyarihang kaluluwa ang naninirahan sa kanyang katawan. Sa ganitong paraan, mapapabuti niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang karagdagan sa kanyang lakas. Tapos na ba? Tanong ni Ningji kay Song Qingping. Tapos na, hanggat kinukuha ni David ang tubig ni Sanggang, hinding-hindi siya tatakas, ngunit kung magtatagumpay si Zhou Jia, hindi ko alam. Sabi ni Song Qingping. Hindi mahalaga, kahit na si David ay hindi kumuha ng tubig ni Sanggang, ang 10,000 taon na mga halamang gamot ay hindi mahuhulog sa kanyang mga kamay. Kung tungkol sa katawan ni Gorfind, naniniwala ako na hindi magtatagal bago siya muling mabuhay. Si Gorfind ay nabuhay mula sa mga patay, ito ang mundo ng ating lahi ng demonyo. Madilim na ngumiti si Ningji, at isang namamaos na hajijek ang lumabas sa kanyang bibig. Magic Envoy, kung tumanggi si David na ibigay ang katawan ng dugong demonyo, paano natin bubuhayin ang dugong demonyo? Tanong ni Song Qingping. Tumangging isuko ito. Hindi ko akalain na ibibigay ni David ang katawan ng isang dugong demonyo, hindi siya tanga. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Ningji at ang kanyang mga mata ay naging napakalalim. Alam mo bang hindi niya ito isusuko? Saglit na hindi naintindihan ni Song Qingping, kaya nagtanong siya, dahil alam ni Lord Demon Envoy na tumangging ibigay ni David ang katawan ng dugong demonyo, bakit gusto mong makipagtulungan ako kay David? Kung hindi ka makikipagtulungan, paano niya malalaman ang mga sikreto ng lahi nating demonyo? Kung hindi ka makikipagtulungan, paano niya malalaman ang tungkol sa lihim na kaharian ng ating Demon Heart Sect? At kung hindi ka makikipagtulungan, paano niya malalaman na ang Panglay Island ay isang lugar kung saan nabubuhay ang espiritual na enerhiya? Napangiti ng mahina si Ningji. Sa pagkakataong ito, mas nalitaw si Song Qingping, Master Demon Envoy, hiniling mo sa akin na makipagtulungan kay David para lang sabihin sa kanya ang tungkol dito.
Of course. Otherwise, if we say, he might not believe it, but now that you looking for him to cooperate, he will definitely believe what you say. Kaya lang, by his nature, hindi kanya lubos na pinagkakatiwalaan, at hindi siya madaling isuko ang katawan ng Gorfind. Ngunit pagkatapos ay tiyak na pupunta si David sa Panglay Island o hahanapin ang lihim na kaharian upang iligtas ang kanyang kasintahan, kahit na ano. Magpunta man kami sa Panglay Island o ang lihim na kaharian upang iligtas ang kanyang kasintahan, ang aming plano ay kalahating matagumpay. Kung maglakas loob siyang pumasok sa lihim na kaharian, naghanda ako ng hindi mabilang na mga bitag para sa kanya sa lihim na kaharian, at maaari lamang siyang pumasok ngunit hindi umalis. Kung siya ay nagpasya na pumunta sa Panglay Island, kapag ang aura ay naibalik, ang Panglay Island ay tiyak na magkakaroon ng isang pangitain, at kahit na si David ay isang tunay na dragon, hindi niya ito mahawakan, habang ang katawan ng dugong demonyo ay maaaring gumamit ng aura. Vision ng pagbawi, mabuhay. Kung gayon ang buong mundo ay ang mundo ng ating mga demonyo, at bawat lugar kung saan bumabawi ang aura ay sasakupin din ng ating mga demonyo. So next, Chen, kahit anong gawin ni Ping, nasa palad ko na. Tuwang-tuwang sabi ni Ningji. Nakinig si Song Qingping sa mga salita na nagmula sa bibig ni Ningji, at ang buong tao ay hindi napigil ang magpawis ng malamig. Pakiramdam niya ay napakametikuloso ng taong nasa harapan niya na kaya pa niyang kalkulahin ito hanggang sa naabot pa niya ito. Sa pagtingin sa hitsura ni Song Qingping, bahagyang ngumiti si Ningji, huwag kang mag-alala, hanggat sinasama ng ating Demon Heart Sect ang Demon Spirit Sect, ang iyong karangalan ay maaalala. Salamat, Lord Demon Envoy. Bahagyang umiling si Song Qingping. Pagkababa niya, napagtanto niya na sa harap ni Ningji, hindi siya nang ahas na mag-isip ng kahit kaunti. Siya ay nagtatago sa Demon Sect sa loob ng napakaraming taon, at ang kanyang kalooban ay nasanay na. Ngunit sa pagharap kay Ningji, biglang tumibok ang puso ni Song Qingping. Sa Nanho City, maraming tao na nakauniporme ang patuloy na naghahanap ng litrato. Lahat ito ay mula sa pamilya Zing, at ang larawan ay kay Wan Hong. Nagsinungaling si Wan Hong kay Zing Angguo, ngunit hindi siya maaaring pakawalan ni Zing Angguo. Sa sandaling ito, hinahanap din ito ni Zing Kai sa kalye kasama ang dalawang malalaking marquis. Damn! Kapag nahanap ko ang lumang bagay na iyon, siguradong sisindihan ko siya ng Sky Lantern. Moldite na sabi ni Zing Kai. Sa sandaling ito, si Wan Hong ay umiinom ng tsaa sa tea house, tahimik na naghihintay para bukas ng gabi. Dahil ang 10,000 taong gulang na damong ito ay ipinanganak, pinipili nito ang gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi nagtagal, may dalawang nakauniporming lalaki na sumugod sa tea room, pagkatapos ay kinuha ang mga litrato sa kanilang mga kamay at sinimulang tingnan ang mga umiinom ng tsaa isa-isa. Humigop si Wan Hong at bahagyang sumimangot. Alam niya na ito ay mga tao mula sa pamilya Zing, ngunit ang mga tao mula sa pamilya Zing ay napakabangis na hindi nila alam kung sino ang huhulihin. Nang hindi alam ni Wan Hong kung sino ang hinahanap ng mga taong ito, biglang tumingin ang miyembro ng pamilya Zing kay Wan Hong, at pagkatapos ay tiningnan ang larawan sa kanyang kamay. Nahanap ko na. Biglang umungal ang pamilya Zing. Sabay-sabay na tumingin kay Wan Hong ang lahat. Sa pagkakataong ito, alam din ni Wan Hong na hinahanap siya ng mga miyembro ng pamilyang Zing na ito. Nakita ko ang ilang miyembro ng pamilya Zing na may hawak na mga machete, at nakita kong tinamaan nila si Wan Hong. Bagamat hindi natatakot si Wan Hong sa ilang miyembro ng pamilya Zing, ngunit dahil sa hindi kinakailangang problema, nagkaroon ng epekto ang paghahanap ni Wan Hong ng mga halamang gamot. Tumalon si Wan Hong at tumalon diretso mula sa itaas na palapag. Ito ang ika-6 na palapag, tumalon si Wan Hong at mahinang bumagsak sa lupa, pagkatapos ay pinagtawanan ang natarantang pamilyang Zing sa itaas, tumalikod at umalis. Ngunit nang si Wan Hong ay tumingin ng masama, 3 tao ang biglang naglakad patungo sa kanya. Si Zing Kai ang nagdala ng 2 dakilang marquis. Matapos makita si Wan Hong, ang mga mata ni Zing Kai ay nagningning, bueno, sinungaling ka, sa wakas ay natagpuan na kita, nang ahas kang magsinungaling sa aking pamilya Zing, nililigawan mo lamang si kamatayan. Nang makita ito, tumalikod si Wan Hong at tatakbo na sana, ngunit ang 2 dakilang marquis ng pamilya Zing ay tumalon at pinigilan si Wan Hong. Bahagyang nakasimangot si Wan Hong habang nakatingin sa 2 dakilang marquis ng pamilya Zing at Zing Kai, na nakatingin sa kanya. Bagamat hindi mahina ang lakas ni Wan Hong, nakaharap niya ang 2 dakilang marquises at si Zing Kai, halos imposible para sa kanya na lumaban sa 3.
Master Zing, anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan? Kailan ako nagsinungaling sa pamilya Zing mo? Takang tanong ni Wan Hong. Nagpapanggap ka na tanga. Sinabi mo sa amin ang pangkalahatang lugar ng kapanganakan ng halamang gamot ng pamilya Zing, ngunit lihim mong natagpuan ang lugar at nagayos ng porma sayon. Mukhang naplano mo na gamitin ang bahay ng aming pamilya Zing upang maakit ang atensyon ng iba at kunin ang 10,000 taon na damong lihim na nakatago sa porma sayon. Tama ba? Malakas na tanong ni Zing Kai kay Wan Hong. Natigilan si Wan Hong saglit. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Zing Kai ang kanyang plano. Nang mag-spell siya, kitang-kita niyang walang tao doon. Nang makita ang pagkaantala ni Wan Hong sa pagsasalita, mariing sinabi ni Zing Kai, bumalik ka ngayon at panoorin ang aking ama nang masunurin sa akin, pagkatapos ay lumuhad at yumuko upang aminin ang iyong pagkakamali, at tingnan kung pinatawad ka ng aking ama. Kabanata 1690. Inilibot ni Wan Hong ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumango, Master Zing, babalik ako sa iyo at tiyak na hihingi ako ng tawad kapag nakilala ko ang pamilya Zing. Ibinaba ni Wan Hong ang kanyang ulo, habang si Zing Kai ay nirelax ang kanyang pagbabantay at their negative diretsyong umakyat. Aalisin ko sana si Wan Hong. Ngunit nang dalawang hakbang pasulong si Zing Kai, biglang ngumiti ang sulok ng bibig ni Wan Hong, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay, at agad na tinakpan ng puting usok si Zing Kai. Nagulat si Zing Kai, ang kanyang katawan ay likas na umatras, pagkatapos ay pinigil niya ang kanyang hininga at iniunat ang kanyang palad, isang nakakatakot na malakas na hangin ang umungol. Alam ni Zing Kai na ang puting usok na biglang lumitaw ay tiyak na nakakalason, at hindi niya ito makahinga. Isang malakas na hangin ang sumipol at hinaipan ang puting usok, ngunit sa sandaling ito, naabot ni Wan Hong ang mga mata ni Zing Kai, hinawakan ang balikat ni Zing Kai, at mariing idiniin ang kabilang kamay sa likod ni Zing Kai. Hanggat gagamit ng puwersa si Wan Hong, tiyak na masisira ang mga laman loob ni Zing Kai, at pagkatapos ay dumiretso siya para makita si Hades. Nang makita ng dalawang dakilang markis na pinipigilan ni Wan Hong si Zing Kai, nagulat silang lahat, tumalon ang kanilang mga katawan at naglakad patungo kay Wan Hong. Tumigil ka, ayaw mong mamatay ang iyong panganay na young master, just be honest with me. Kinokontrol ni Wan Hong si Zing Kai at sinigawan ang pamilya Zing sa dalawang dakilang wow. Sa pagkakataong ito, ang dalawang dakilang markis ng pamilya Zing ay tumigil at nawala ng malay sandali. Ngayong si Zing Kai ay nasa kamay ng kalaban, wala na silang paraan para makakilos. Nakita ni Wan Hong na ang dalawang dakilang markis ng pamilya Zing ay hindi nang ahas na kumilos, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay sinimulan niyang kontrolin si Zing Kai na umatras. At ang dalawang dakilang markis ay hindi nang ahas na sumunod, sila ay sabik na manood sa lugar. Nang maisip ni Wan Hong na makakatakas siya, may biglang sumigaw kay Wan Hong. Wan Hong! Si Wan Hong ay likas na tumingin sa gilid, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang mga mata. Ben! Hindi inaasahan ni Wan Hong na hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon, ngunit nakita niya siya rito. Wan Hong, hindi ko inaasahan na maaalala mo ako. Nabangga kita ngayon at dudurog ko ang katawan mo sa 10,000 piraso. Nagnganga ang mga ngipin ni Humazi. Malamig na ngumiti si Wan Hong, Humazi. Hindi mo ako kalaban noon, hindi ka pa rin, at hindi ka naniniwala. Bakit hindi ka pinili ni Xiaoyu noon, pero sinundan ako? Nanginig ang buong katawan, at patuloy na tumataas ang malupit na hininga sa katawan. At tiningnan ni David ang galit na tingin ni Humaz at alam niyang ang Xiaoyu sa bibig ni Wan Hong ay tiyak na dating kasintahan ni Humaz. Master Hu, malinaw na sinasadya kang magalit ni Wan Hong. Kung galit ka, niloloko ka. At saka, ilang dekada na ang nakalipas. Ngayon ang babaeng pinaglalaroan mo ay malamang na mas mahusay kaysa kay Wan Hong. Masyado silang marami. Hinikayat ni David si Humaz. Nang marinig ang mga salita ni David, nabawasan ang galit ni Humazen, tumango siya at sinabing, tama ka, mas marami akong nakipaglaro sa mga babae kaysa sa idiot na iyon, at nakaraan na ang lahat. Ngayon hindi na ako galit. Tumingin si Humazi kay Wan Hong at sinabi sa gilid ng kanyang bibig, Wan Hong, huwag mo akong inisin, nakita ko na ang pulang alikabok, ngunit ngayon ay nakilala ko siya. Ikaw, patay ka. Pagkatapos magsalita ni Humazi, biglang lumitaw ang ilang mga spell sa kanyang kamay, at pagkatapos ay itinapon niya ito sa kanyang bibig, at ilang apoy ang nag-apoy sa hangin. Kaagad pagkatapos, nagsimulang magsama-sama ang apoy, na bumubuo ng isang web ng apoy na pumihil kay Wan Hong na umatras.
Nang makita ito, bahagyang kumunot ang noo ni Wanhong. Humozi, ang iyong mga reklamo at hinaing, mayroon kang oras upang magbilang, wala akong oras upang makipag-usap sa iyo ngayon, umalis ka kaagad, o papatayin ko siya. Kinuha ni Wanhong si Zingkai bilang isang kalasag, sana ay makaalis si Humozi. Ngunit sino ang nakakaalam na malamig na ngumiti si Humozi, pinatay mo siya, at may relasyon akong umutot, kilala ko ba kung sino siya? Nagkunwari si Humozi na hindi niya kilala si Zingkai. Natigilan sandali si Wanhong, at pagkatapos ay nagsabi, sasabihin ko sa iyo, ito si Zingkai, ang pinakamatandang young master ng pamilya Zing, at ang buong Nanho ay kabilang sa kanilang pamilya Zing. Wala akong pakialam kung sino ang pinakamatandang young master, patay ka pa rin. Pinatay, naghihiganti rin ang tatay niya sa iyo, ano ang kinalaman nito sa akin, gusto kitang patayin ngayon. Sinabi ni Humozi na isang mahinang liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, at tinapik niya ito ng isang palad, hindi pinansin. Pagkatapos ay ang kaligtasan ni Zingkai. Nang makita ito, hindi nang ahas si Wanhong na patayin si Zingkai. Kung talagang pinatay niya si Zingkai, alam niyang hahabulin siya ng pamilya ni Zing habang buhay. At ngayon, ang banta ni Humozi kay Zingkai ay halatang walang saysay, si Wanhong ay maaari lamang itulak si Zingkai sa isang tabi at pagkatapos ay salubungin si Humozi gamit ang isang palad. Boom! Matapos ang isang malakas na putok, ang nakakatakot na enerhiya ay nag-vibrate sa paligid. Deng deng deng! Ang katawan ni Humozi ay paulit-ulit na hinayla pabalik, at ang kanyang kanang braso ay namamanhid. Ang lakas ni Humozi kumpara kay Wanhong ay medyo atraso pa. Humozi? Hindi mo ako kalaban noon, at hindi ka ngayon, mabubuhay ka lang sa aking paanan magpakailanman. Sabi ni Wanhong na bahagyang nakataas ang sulok ng kanyang bibig. Wanhong, huwag kang magalit, tingnan natin kung paano kita haharapin. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Humozi, bagamat hindi malakas ang lakas ni Humozi, ngunit pagdating sa spells, kakaunti ang kanyang kalaban. Nakita ko si Humozi na kinurot ang magic formula gamit ang dalawang kamay, at isang serye ng mga dilaw na anting-anting ang bumangon mula sa kanyang katawan sa isang iglap. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga pulang dugo na ron sa mga dilaw na spell, at ang mga spells na ito ay agad na nagbago sa mabangis na hayop na umuungal at sumugod patungo sa Wanhong. Nang makita ito, tumawa si Wanhong, Humozi, kahit na ito ay isang spell, hindi ako natatakot sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Wanhong sa gilid, inabot at hinubad ang dilaw na tela sa harap ng bahay, pagkatapos ay kinagat ang kanyang daliri at pilit na ginuhit ang dilaw na tela. Hindi nagtagal, bumangon ang apoy mula sa dilaw na tela, at pagkatapos ay lumipad ang isang malaking ibon mula sa apoy, at ang malaking ibon ay nagninangas pa rin sa nagngangalit na apoy. Firebird. Sumimangot si Humozi, Wanhong, paano mo napatawag ang Firebird? Ito si Xiaoyun. May kakaibang pangangatawan ng dating kasintahan ni Humozi. Magagawang ipatawag itong naglalagablab na ibong apoy. Iyan ay hindi lamang isang paraan ng pagsasanay, kaya hindi ito maituturo, at ang ibang mga tao ay hindi matututo nito. Ngayon ang Wanhong na ito ay maaaring ipatawag ang Firebird, na ikinagulat ni Humozi. Akin na siya. Dahil pinili niyang makasama ako, kailangan niyang ibigay ang lahat. Sabi ni Wanhong na may malamig na ngiti. Nang makita si Wanhong na ganito, nakaramdam ng masamang premonition si Humozi. Anong ginawa mo kay Xiaoyu? Tanong ni Humozi. Hindi bale, pinagsanib na tayo ngayon. Ang gininto ang core ng kanyang katawan ay nasa loob ko na ngayon. Kung hindi, paano ko ipatawag itong naglalagablab na ibong apoy? Nakangiting sabi ni Wanhong. Pinatay mo talaga siya. Nang inig ang katawan ni Humozi, at patuloy na tumataas ang apoy ng galit. Masasabing palaging pinananatili ni Xiaoyu ang kanyang posisyon sa puso ni Humozi, kung hindi ay hindi magiging dekadente si Humozi sa loob ng maraming taon at gumamit ng ibang babae para matulog sa kanya. Matapos marinig na si Wanhong talaga ang pumatay kay Xiaoyu, ang malalim na pag-iisip ni Humezhen tungkol kay Xiaoyu ay sumabog sa isang iglap. Huwag mong sabihing bastos, hindi siya papatayin nito, hayaan mo lang siyang tumira sa puso ko sa ibang paraan. Matapang na sabi ni Wanhong. Pumunta ka sa impyerno. Si Humozi ay sumabog sa galit, at ang hayop na binago ng spell ay umungal din ng malakas. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.